Mateo, ang henyo, credit to the author. M2131-40. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Huho, sa iyo to. Tumawa si Mateo sa sobrang galit, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng intensyong pumatay. Si Laika ang reverse scale ni Mateo. Para sa kanya, hindi man lang ginamit ni Mateo ang Heaven Shocking Lightning. Ngayon, itong si Harold ay talagang nag-provoke sa mukha niya ng ganito, paano siya hindi magagalit. Pero hindi ito alam ni Harold. May pagmamalaking sabi niya, tama, akin ka. Maaaring hindi mo kilala kung sino ako. Ako ay ubo, ubo, ubo. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si Harold nang biglang naputol ang kanyang boses, parang pato na nakahawak sa lalamunan. Nakahawak na ang dalawang kamay ni Mateo sa leeg niya. Isang napakalaking puwersa ang dumating. Pakiramdam ni Harold ay mapipilipit ang kanyang leeg, ang kanyang mukha ay namumula ng matingkad, at ang kanyang mga mata ay umiikot. Ngayon mo lang sinabi na sa iyo ang mga iyon. Walang kahit kaunting emosyon ang mga salita ni Mateo, ang puwersa mula sa kanyang mga kamay ay lalong lumalakas. Ang lakas ng kanyang kasalukuyang malalaman na katawan ay umabot na sa pinakamataas na ranggo 6. Gaano kalakas ang kanyang lakas? Sa harap ng isang perpektong gininto ang katawan na may 6 na pagbabago, kahit nakabilang sa lahi ng dragon si Harold, wala na siyang natitirang lakas para labanan. Sa tabi, may isang binata na nagsabi, pulang tao, ang lakas ng loob mong kumilos ng walang pakundangan sa teritoryo ng Dragon Clan ko. Bitawan mo si Harold. Kung hindi, siguradong patay ka ngayon. Humabog. Ubo, ubo, ubo. Bumagsak si Harold sa lupa, hawak ang kanyang leeg habang nagsimula siyang umubo ng malakas. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, inakala pa nila na sumuko na si Mateo. Sabi ng isa pang binata, hey, matino ka naman, bata. Hindi ikaw ang dapat na maging mapangahas dito. Kaka-rating lang nitong si Crosswell sa inyong minamahal na lupain. Ayokong magdala ng gulo sa aking sarili. Kayong tatlo, yumuko kayo at aminin ang inyong kasalanan kina Laika at Senior Apprentice Sister Felicity, at ang bagay na ito ay ibababa na, hindi pinansin ni Mateo ang kabilang panig at malamig na sinabi. Nang marinig nila ang unang kalahati ng pangungusap, inakala pa ng lahat na natakot si Mateo at sumuko na lamang. Pero nang marinig ang ikalawang kalahati, hindi maiwasang matuwa ang lahat. Ang pagpapaluhod at pagpapayo ko sa 3 taong ito. Paano ito nangyari? Hindi talaga alam ng batang taong ito ang lawak ng langit at lupa. Si Harold ang apo ng tagapangalaga na si Elder Cardan. Sino ang maglalakas loob na pukawin siya sa Rain Dragon Forthold na ito? Nagtagumpay ang batang taong ito sa palihim na pag-atake ngayon lang. Malamang ay hindi pa siya malinaw tungkol kay Harold, ang tatlo sa kanilang mga kalakasan. Si Harold ang pinakadakilang henyo ng kabataan. Kalahating hakbang na lang at mararating na niya ang ika-7 ranggo, ang Empyrean Realm. Malamang na maghihirap ang batang ito. Nang marinig ng lahat ng nasa paligid ang mga sinabi ni Mateo, hindi nila napigil ang umiling. Dahil umaasa sa kanyang lolo, walang nang ahas na galitin si Harold sa Rain Dragon Stronghold. Ang dalawa pang tao, sina Carl at Dash, ay parehong apo rin ng mga nakatatanda sa Rain Dragon Stronghold. Ang pinagmulan ng 3 taong ito ay napakalakas. Sino ang nang ahas na mang-asar? Bukod pa rito, dahil sa pagkakahawak kamay ng 3 taong ito, kung walang lalabas na Empyrean, halos walang makakalaban. Kanina, umasa lang si Mateo sa kanyang bilis at tinalo ang kanyang kalaban gamit ang isang sorpresang galaw na siyang nagkontrol kay Harold. Iyon lang. Ngayon, handa na si Harold, hindi lahat ay nakakaramdam na malaki ang tsansa niyang manalo. Nang makita ni Laika at Felicity si Felicity, agad na naging mas panatag ang kanilang mga puso. Pagdating sa East Suppression Pseudo World, ang mga lokal na kaugalian at gawain dito ay ibang-iba sa labas ng mundo. Dahil sa kanilang kuryosidad, lumabas silang dalawa para tumingin-tingin kinaumagahan. Sino ang mag-aakala na kakalabas lang nila di nagtagal at nakasalubong nila ang 3 tao sa Harold?
Napukaw ang pagnanasa ng tatlong tao sa Harold nang makita sila at talagang gustong gumawa ng aksyon laban sa kanilang dalawa. Natural lamang na sumuwi sina Laika at Felicity. Kaya ganito ang sitwasyon ngayon. Hinailan ni Laika ang mga gilid ng manggas ni Mateo at marahang sinabi, "Young Master, kalimutan mo na lang yan. Ang lugar na ito. Teritoryo pa rin ito ng Dragon Clan." Hindi sila nag-aalala ni Felicity tungkol sa Harold, ngunit ang lugar na ito ay teritoryo ng Dragon Clan. Kung talagang sabog ang sitwasyon, wala silang matatakbuhan. Tutal, alam ng lahat ang tungkol sa kapangyarihan ng Dragon Clan. Ang pagpapayo ko sa kanila ay maituturing ng pagpapalaya sa kanila. Kung hindi, hay! Malamig na singgal ni Mateo. Kowtow. Yuyuko ako sa ulo mo. Carl, Dash, sabay-sabay kayong sumalakay. Lipulin ninyo siya para sa akin. Umungol si Harold at biglang naglahad ng palad. Pangatlong tindig ng Universe Dragon Claw, Grand Universe Palm. Sa kasalukuyan, si Harold ay napakalapit kay Mateo. Gamit ang isang nakakagulat na martial technique tulad ng Grand Universe Palm, gaano kakilakilabot ang kapangyarihang iyon. Napakabilis din ang reaksyon ni Carl at Dash, sabay na nagpakawala ng palad. Tatlong magagaling na powerhouse sa peak rank 6 ang sabay-sabay na umaatake, ang kaguluhan ay lubhang nakakagulat. Gayunpaman, sumanghal ng malamig si Mateo at sinabi sa seryosong boses, "Mukhang kayo mismo ang naghahanap ng kamatayan. Dakilang palad ng universo." Sa oras na ito, marahas na kumilos si Mateo. Ang Grand Universe Palm din pala iyon. Maliban na lang, nang sandaling pinatay ang Grand Universe Palm ni Mateo, parang tumigas ang kalawakan. Ang lakas ng palad niya ay talagang natabunan ang tatlong tao. Putok. Isang malakas na kalabog ang narinig, sabay-sabay na lumipad palabas ang tatlong tao. Naitaboy ng palad ni Mateo ang tatlong Great Peak Rank 6 Dragons. Lahat ay natulala at napanganga sa eksenang ito, nakatali ang kanilang mga dila, at puno ng hindi makapaniwalang mga mukha. Paano ito nangyari? Kilala rin niya ang Grand Universe Palm. Bakit mas malakas pa ang kapangyarihan ng Grand Universe Palm niya kaysa kay Harold? Higit pa sa pagkabigla, mas naguluhan ang lahat. Ang Grand Universe Palm ni Mateo ay mas malakas pa talaga kaysa kay Harold. Kailangang malaman ng isa, sa mga batang henerasyon ng Rain Dragon Stronghold, ang lakas ni Harold ang pinakamalakas na. Bukod kay Killian, wala nang iba pang katapat niya. Ngayon, lumaban si Mateo ng isa laban sa tatlo at talagang tinalo niya ng husto ang kanyang mga kalaban. Hindi ito kapani-paniwala. Napalipad si Harold sa isang suntok lang, at ang mga lamang loob niya ay nabigla na, at ang sariwang dugo ay mabilis na bumulwak. Tumingin siya kay Mateo nang may pagtataka at hindi makapaniwalang sinabi, "Ikaw. Paano mo nalaman ang Grand Universe Palm?" Malamig ang tingin ni Mateo at ayaw niya talagang pakialaman ito. Putok. Isa na namang Grand Universe Palm. Ang palad na ito ay lumipad patungo kay Carl, direktang binomba siya hanggang sa maging latak. Napaawang ang bibig ng lahat ng may mga hindi makapaniwalang mukha. Naglakas loob talaga si Mateo na pumatay ng tao. Anak ni Elder Sladelong si Carl. Galit ba ang lalaking ito? Hindi nagatubili si Mateo. Pagtaas niya ng kamay, isa na naman itong palad. Patay na si Dash. Sa isang kisap mata, napatay ni Mateo sina Carl at Dash, ang dalawang makapangyarihang batang ito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Harold. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Harold, at sa wakas ay lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Natamba siya sa lupa at umatras, nanginginig na sinabi, "Ikaw. Anong gusto mong gawin?" "Ako. Ako ang apo ni Protector Elder Cardenlong." "Ah, ganoon ba? Binigyan kita ng pagkakataon, ikaw mismo ang hindi nakaintindi. Kung ganoon nga, sige na at mamatay ka na." Walang pakialam na sabi ni Mateo, sabay taas muli ng palad. Natahimik ng husto ang paligid. Baliw talaga ang lalaking ito. Isang nakapangangilabot na kapangyarihan ang natipon sa palad ni Mateo. Namutla ang kutis ni Harold. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan at biglang tumakbo sa malayo. Tumawa lang ng malamig si Mateo.
Sa pakikipagkompetensya sa bilis, sino ang makakatalo sa kanya? Ngunit sa oras na ito, isang napakalakas hanggang sa sukdulang aura ang biglang bumaba. Malinaw na nagulat na ang mga nasa mataas na antas ng Rain Dragon Stronghold dahil sa kaguluhan dito. Bata, ang lakas ng loob mo. Tumigil ka agad. Hindi ka mabubuhay ng Empyrean na ito. Isang nag-aalala at galit na boses ang nagmula sa itaas ng kawalan. Ang ama ni Harold, si Empyrean Slade. Dumating na siya, siguradong patay na ang batang ito. Tunay ngang pinagpala si Harold. Mabuti na lang at dumating si Empyrean Slade sa tamang oras, kaya nakatakas siya sa kamatayan. Nang marinig ni Harold ang boses ng kanyang ama, hindi niya maiwasang matuwa ng husto. Hahaha. Bata, dumating na ang tatay ko. Dahil dito, siguradong patay ka na. Lumingon si Harold at sinabing may mapangahas na tawa. Ah, ganoon ba? Sa mismong oras na ito, isang malamig na boses ang narinig niya sa kanyang tainga. 2132. Ang matinding tuwa na pumuno sa kanyang dibdib ay agad na napalitan ng walang hanggang takot. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Harold, takot na takot hanggang sa halos umalis ang kaluluwa niya sa katawan niya. Hindi niya ito naintindihan. Hindi ba't dumating na ang kanyang ama? Paano nakasabay sa kanya ang lalaking ito? Ito ang huling naisip niya. Pagkatapos ng segundong ito, tuluyan siyang pinasabog ni Mateo. Harold! Sa likuran, narinig ang nakakabigla langit na galit na ungol ni Slade. Nagawa niya ito gamit ang pinakamabilis niyang bilis at inabutan si Mateo na may makapangyarihang world power, planong patayin si Mateo sa isang suntok lang. Sa kanyang pananaw, isang late-stage Empyrean na makapangyarihang eksperto na nakakabit sa isang True God Realm martial artist, paano pa magkakaroon ng lakas ang kabilang panig para gumanti? Pero, nagkamali siya ng kalkulasyon. Para na lang si Mateo na parang isang ikan-iwak na kumakawala sa kanyang kapangyarihang pandaigdig. Pagkatapos ay lumapit si Mateo sa tabi ni Harold at pinatay ito. Sa oras na ito, lahat ng miyembro ng Dragon Clan ay nakatitig ng may pagtataka at nakaawang ang kanilang mga bibig, hindi makapaniwalang nakatingin sa medyo payat na figure. Sino ba talaga ang batang ito? Bakit ba ang lakas niya? Si Empyrean Slade ay isang makapangyarihang eksperto sa huling yugto ng Empyrean Realm, ngunit nabigo talaga siyang pigilan ng taong iyon. Batas special iyan ngayon lang, di ba? Iyan ang kataas-taasang batas. Bukod pa rito, kung titingnan ang kanyang hitsura, malamang ay napakalalim na ng kanyang naunawaan. Ang mga eksperto sa True God Realm ay kasing hina ng isang langgam sa harap ng mga powerhouse ng Empyrean Realm. Pero si Mateo, ang langgam na ito, ay napigilan ang huling tama ni Empyrean Slade at napatay pa niya si Harold. Ganitong klaseng lakas, paano sila hindi magugulat? Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay ang katapangan ni Mateo. Isang tao ang nang-ahas na pumatay ng 3 dragon ng sunod-sunod ng mayabang sa East Suppression Pseudo-World. Ang lawak ng espiritu na ito ay walang ibang pagpipilian kundi ang humanga sa mga tao. Napagdesisyonan na lang ang huling resulta. Malamig na tiningnan ni Empyrean Slade si Mateo at nagnyalit ang kanyang mga ngipin sa puot habang sinasabi, magaling. Napakagaling. Dumating na ang Empyrean na ito at nang-ahas ka pa ring magbigay ng isang nakamamatay na suntok. Makakaasa ka, hindi ka hahayaang mamatay ng madali ang Empyrean na ito. Lumingon si Mateo kay Empyrean Slade at malamig na sinabi, gusto mo akong patayin, kaya bakit hindi ko siya mapatay? Kalokohan. Paano maihahambing ang isang ordinaryong tao sa lahi ng dragon? Hindi na kailangang sabihin pa, humanda ka ng tiisin ang puot ng Empyrean na ito. Sa gitna ng galit na ungol, biglang sumabog ang aura ni Empyrean Slade. Ang pressure ng nagwawala at lahing dragon ay biglang sumugod patungo kay Mateo. Iniabot ni Empyrean Slade ang kanyang kamay at sumunggab. Isang napakalaking kuko ang lumabas mula sa kawalan at dumiretso kay Mateo. Ang nakapangangilabot na pressure na iyon ay nagpabago sa mga mukha ng mga tao. Kapag tumama ang kuko na ito, tiyak na magiging abo ang laman na katawan ni Mateo. Nakatayo si Mateo na nakalagay ang mga kamay sa likod at walang ginawang aksyon, at tila wala ring balak tumakbo.
Ngunit sa oras na ito, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan at marahang ikinumpas ang isang kamay. Ang napakalaking kuko ay direktang nabasag at naging hindi mabilang na mga tipik ng liwanag. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Empyrean Slade, at malamig niyang sinabi, "Azzy, ano ang ibig sabihin nito?" Ang taong ito na lumabas mula sa kawalan ay si Azzy mismo. Hindi minamaliit ni Azzy si Empyrean Slade dahil umaasa lang siya sa kanyang ama. Karaniwan, medyo mayabang lang siya. Pero ngayon, dahil napatay na si Harold, sa ilalim ng galit ni Slade, paano pa niya mapapahalagahan si Azzy? Kung hindi lang dahil sa lakas ni Azzy, matagal na niya itong hinampas hanggang sa mamatay gamit ang isang palad. Bahagyang kumunat ang noo ni Azzy at sinabi niya sa seryosong boses, "Hindi mo siya maaaring patayin." Galit na sinabi ni Empyrean Slade, "Azzy, ang problema mo, natural lang na hahanapin ka ni Ama para ayusin ang problema. Ngayon, itong punk na dinala mo ang pumatay kay Harold, pero ang totoo ay sinasabi mong hindi ko siya kayang patayin. Base sa ano?" Malamig na sabi ni Azzy, "Base dyan, siya ang pangalawang sage." Pangalawang sage? Ano yan? Kahanga-hanga ba? Sunod-sunod na nagtatakang boses ang narinig mula sa loob ng karamihan. Pero nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Empyrean Slade. Dahil sa kanyang katayuan, natural na narinig niya bago pa man kung ano ang second sage. Ito ay personal na ipinagkaloob ng Sacred Ancestor High Priest. Maliban na lang, isang titulo lang ng second sage at gusto na niya itong supilan. Paano kung ang sagradong mataas na pari ng ninuno? Ang mga tao ng sagradong mataas na pari ng ninuno ay nakapatay ng isang tao sa Dragon Clan. Maaari kayang hindi pa rin siya mahawakan ng ating Dragon Clan. Kailan nagsimulang makialam ang sagradong mataas na pari ng ninuno sa ating Dragon Clan? Azzy, sa mga sinasabi mong ganyan, maaari ka bang nakipagkasundo sa sagradong mataas na pari ng ninuno pagkatapos mong maglakad-lakad sa labas? Sabi ni Empyrean Slade nang may malamig na ngiti. Medyo tumatagos ang mga salitang ito, sa halip ay paratang ng personal na motibo. Malinaw na hindi rin magaling si Empyrean Slade, plano niyang gamitin ang insidenteng ito para tuluyang supulan si Azzy. Sumulyap si Azzy kay Empyrean Slade nang may simpatiya at malamig na sinabi, "Kung hindi ka mag-aatubiling maglunsad ng isang banal na digmaan para kay Harold, maaari akong tumabi ngayon. Kaya mo ba itong sagutin?" Nang sandaling lumabas ang dalawang salitang Divine War, nanikip ang mga mata ni Empyrean Slade. Diyos na digmaan. Huho, nagbibiro ka ba? Naglulunsad ba ng Diyos na digmaan ng Sacred Ancestor High Priest para sa isang True God Realm lamang? Tanong ni Empyrean Slade nang may mapanghamak na tingin. Sa kanyang pananaw, tinatakot siya ni Azzy, dahilan para umatras siya sa harap ng mga kahirapan. Alam niya ang ibig sabihin ng pangalawang sage, ngunit isang aspeto lamang ang alam niya at ignorante siya sa iba pang mga aspeto. Kumalat na ang balita tungkol sa paglutas ni Mateo ng Astronaut sa Demon Divine Region ng may ingay. Pero halos walang nakakaalam sa East Suppression Pseudo-World. Walang pakialam na sabi ni Azzy, "Hindi mo alam, pero nalutas ni Mateo ang Eternal Chess Game, huwag magtanong." Naupo siya at nakipagdebate tungkol sa daw kasama ang Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest. Sa kasalukuyan, sa Demon Divine Region, si Mateo ay higit na sa milyon-milyon at isa na lang ang mas mataas sa kanya. Tama, ang Lucas ng Kilin Clan ang nag-udyok kay Mateo at napatay niya. Ipinadala ng Kilin Clan si Heavenly Emperor Sean, ngunit sa huli, bumalik sila na paunan at hindi na binanggit ang tungkol kay Lucas. Paano sa tingin mo maihahambing si Harold kay Lucas? Sa bawat karagdagang salitang sinabi ni Azzy, ang ekspresyon sa mukha ni Slade ay lalong nagiging gulat. Hindi niya lubos maisip na ang batang ito sa True God Realm na nasa harap niya ay may ganito kalaking kakayahan. Tama, ang paglulunsad ng isang banal na digmaan ay hindi sinabi ng emperador na ito. Noong panahong iyon, ang ikapitong disipulo ng Sacred Ancestor High Priest, ang High Priest Star Drive, ay dinala ang Astronaut personal na sinabi ito kay Heavenly Emperor Sean, paliwanag pa ni Azzy. Ang mga salita ni Azzy ay pumukaw ng napakalaking alon sa puso ng Rain Dragon Stronghold. Ito. Ang taong ito ay talagang may napakagandang pinagmulan. Hindi ba't tao siya?
Bakit siya magiging pangalawang sage ng lahi ng mga demonyo? Lucas. Iyan ang pinakamalakas na alchemist ng batang henerasyon ng Kilim Clan. Noong dumating siya sa Dragon Clan, natalo pa niya si Grover. Napatay pala siya ng batang ito ng ganoon lang. Parang sunod-sunod na bomba ang sumabog sa pandinig ng Dragon Clan. Hindi ka panipaniwala ang bawat pangyayari, ngunit si Mateo lamang ang may kayang tapusin ito. Ang ekspresyon ng mukha ni Slade ay naging lubhang pangit. Kung totoo ang sinabi ni Azzy, wala talagang posibilidad na gugustuhin niyang ipaghiganti si Harold. Hindi mahalaga kung mapatay niya si Mateo, ngunit ang puot ng Sacred Ancestor High Priest ay hindi kayang tiisin ni Newman. Kapag nagsimula ang isang banal na digmaan, ang Dragon Clan ay tiyak na magdudulot ng matinding casualty. Sa oras na iyon, siya ang magiging makasalanan ng Dragon Clan. Ngayon, gusto mo pa rin ba siyang patayin? Malamig na sabi ni Azzy. Habang nag-uusap, tumingin si Azzy kay Mateo. Kalmado at kalmado ang tingin nito. Para bang may ginawa siyang maliit na bagay. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Azzy ang makaramdam ng inis. Ang lalaking ito ay nagdulot ng napakalaking gulo sa ikalawang araw ng kanyang pagpunta sa Dragon Clan. Kung matagal na niyang alam ito, hindi niya sana dinala rito si Mateo. Tunay ngang napakagaling ng batang ito na siyang dahilan ng paghanga ng mundo. Ngunit ang kakayahan niyang manggulo ay talagang napakahusay. 2133. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Slade, nahihirapan ang kanyang mukha. Sa oras na ito, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Nang makita ang pagdating, tila nakahawak si Slade ng isang straw na nagel iligtas buhay at gulat na sinabi, Ama. Ang dumating ay si Heavenly Emperor Cardan. Tumingin si Heavenly Emperor Cardan kay Mateo, ang kanyang mga titig ay parang nagyayelo. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung paano nagkaroon ng hindi mabilang na mga dragon ang East Suppression Pseudo-World. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng hindi mabilang na henerasyon noon kung bakit nagkaroon ng ganitong kalaking antas ngayon. Ngunit kahit na ganoon, ang laki ng kuta na ito ay mas maliit pa rin kumpara sa mga lungsod na pantao. Sa katotohanan, ang paglaganap ng lahi ng dragon kumpara sa mga tao, o kahit sa mga ordinaryong lahi ng demonyo, ay mas mahirap. Kaya naman, Cardan man o Slade, lubos nilang pinahahalagahan ang inapo na ito ni Harold. Ngayon, namatay na talaga siya sa kamay ni Mateo. Kaya paano hindi magagalit ang 2 taong ito? Siya ay mula sa lahi ng dragon. Malamig na sabi ni Heavenly Emperor Cardan. Nagulat ang lahat, hindi alam ang ibig sabihin ng mga salita ni Heavenly Emperor Cardan. Tila may naisip si Azzy, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang sabihin niya, Cardan, ano ang kailangan mo? Nagulat na si Azzy sa angkan tungkol sa problema ni Mateo. Bilang isang tagapagtanggol na matanda, natural na alam ni Azzy ang tunay na pagkakakilanlan ni Mateo. Malamig na sabi ni Cardan, dahil kabilang siya sa lahi ng dragon, natural lang na kailangan itong asikasuhin ayon sa mga patakaran ng Dragon Clan. Bahagyang naninangkit ang 2 mata ni Azzy at sinabi niya sa malalim na boses, Cardan. Gusto mo bang ilubog ang Dragon Clan sa apoy ng digmaan? Azzy, isang Diyos na digmaan, 2 salita, tinakot ka ba hanggang ganito? Ang ating Dragon Clan ay nakatingin sa langit at napakaraming kaharian. Kailan pa tayo naging ganito kaduwag at kaina? Kung gayon, hindi rin natin maaaring ilunsad ang Dragon Clan sa digmaan dahil sa apo mo. Maaari kayang mas mahalaga pa ang isang simpleng Harold kaysa sa buong Dragon Clan. Nagmuni-muni sandali si Cardan at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, kung ganoon nga, magkaroon ka ng mighting ng mga elders. Hindi papalampasan ng emperador na ito ang bagay na ito. Pagkatapos mag-usap, tumalikod si Cardan at umalis. Napanganga ang mga tao ng Dragon Clan at napanganga. Akala nilang lahat ay patay na si Mateo. Sa huli, hindi siya pinatay ni Empyrean Slade. Dumating si Heavenly Emperor Cardan at hindi rin siya pinatay. Ito talaga ang unang beses na nangyari ito sa Rain Dragon Stronghold. Pero malinaw din sa puso ng lahat na kapag ang bagay na ito ay naiparating na sa samahan ng mga elder, malamang na hindi ito magtatapos ng maganda.
Tumingin si Asi kay Mateo, galit ang mukha dahil sa hindi niya pagtupad sa inaasahan habang sinasabi, ikaw, itong lalaking ito, ang galing mo talagang maggulot ng gulo. Pero malamig na sinabi ni Mateo, wala akong kinalaman. Sila ang unang nag-udyok sa akin. Matapos ipaliwanag ang bagay na ito sa ilang salita, hindi rin nakapagsalita si Asi. Kahit sino ay maaaring magalit sana sa Harold na ito, ngunit siya ang nag-udyok sa masamang bituin na ito. Kaya nararapat lang na siya ay patayin. Walang pakialam si Mateo na ang taong iyon ay apo ng isang tagapagtanggol na matanda. Kapag nagalit siya, kailangang maging handa ang isang tao na danasin ang kanyang puot. Hindi man lang umatras ang lalaking ito nang harapin ang isang makapangyarihang Heavenly Emperor. Bakit niya bibigyang pansin ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa isang maliit na si Harold? Noon, pinigilan niya si Heavenly Emperor Shaoyan at ang Kilin Clan na lumuhod gamit lamang ang kanyang kapangyarihan, at tuluyan niyang binaliwala ang mga kahihinatnan. Hay nako! Kontento ka na sa pagpatay ng tao, pero hindi naman pala ito ang lahi ng mga demonyo sa labas ng mundo. Ayaw ni Carden na itigil ang usaping ito, kaya siguradong mag-iisip siya ng paraan para patayin ka. Buntong hininga ni Asi. Kapag may dumating na mga sundalo, gumamit ng general para pigilan sila. Kapag tumaas ang tubig, gumamit ng lupa para pigilan ito. Bakit ka natatakot sa kanya? Malamig na sabi ni Mateo. Sa oras na ito, lumapit din sina Laika at Felicity. Sabi ni Laika nang may pagtataka, bata, kasalanan ni Laika ang lahat ng ito kung bakit kanya kinakabahan. Ngumiti si Mateo nang may pagmamahal at sinabing, saan ka nagdulot ng gulo? Ang gulo ang nagdulot sa iyo. Iyon lang. Sa mundong ito, palaging may mga taong kumikilos ng pabaya at walang ingat. Nag-aalalang sabi ni Laika, pero. Walang pero. Hindi mo pa rin ba alam ang kakayahan ng iyong batang Panginoon? Putol ni Mateo. Sa pangunguna ni Asi, pumasok si Mateo sa isang bahay na bato. Pagpasok niya sa bahay na bato, pumasok siya sa isa pang espasyo. Sa ibabaw ng kawalan, 5 napakalaking dragon ang umiikot sa itaas, na nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na puwersang panghadlang. Sinasadya mong gawing misteryoso ang mga bagay-bagay. May bahid ng paghamak si Mateo at dahan-daang naglakad sa kalawakan. Ibinuka ng higanting dragon sa pinakakaliwa ang kanyang bibig at sinabing, Mateo, dahil kabilang ka sa lahi ng dragon, bakit hindi ka lumuhod nang makita mo kami? Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, pwede rin naman akong paluhudan. Basta't kaya mo akong talunin gamit ang bloodline power. Hindi na kailangang manghula, ang higanting dragon na ito ay natural na Carden ng walang duda. Natural lang na walang magandang opinyon si Mateo tungkol sa Carden na ito. Gaano kaya kabuting tao ang lalaking ito kung kaya niyang palakihin si Harold ng ganoong klaseng apo? Totoo nga, sa sandaling ibinuka niya ang kanyang bibig, naramdaman ni Mateo ang labis na pagmamataas. Malamang, normal lang din ang pakikipag-usap sa lalaking ito. Sigh. Ikaw ang nagsabi niyan. Lumuhod ka. Sumanghel si Carden ng malamig. Isang makapangyarihang kapangyarihan ng tunay na dragon bloodline ang dumampi kay Mateo na parang isang higanting bundok. Kahit alam niyang may maaasahan si Mateo, anong klaseng pag-iral siya, Carden? Bakit niya iisipin ang pagmamalaki ng isang maliit at ranggong 6 na dragon? Bilang isang powerhouse ng Heavenly Emperor, ang kanyang bloodline ay walang kapantay na dalisay, umuunlad na patungo sa isang uri ng tugatog ng lahi ng dragon. Paano malalabanan ng isang simpleng Mateo ang kanyang pagsupil? Nang makita ng Asi sa tabi ni Mateo ang eksenang ito, nagpakita ng kakaibang itsura ang mukha niya. Kapag nag-uulat siya sa angkan, natural na imposibleng masakop ang lahat ng detalye gaano man kaliit. Alam ng mga matatandang ito na kabilang si Mateo sa lahi ng dragon, ngunit hindi nila alam kung gaano kadal-isay ang lahi ng dragon ni Mateo. Dahil kayang makipaglaban sa Sacred Ancestor High Priest, sa ganoong antas ng pag-iral, na may tunay na kalooban ng dragon, ang bloodline power ba ni Mateo ay magiging karaniwan. Ang lakas ng kapangyarihan ng bloodline ay walang kaugnayan sa cultivation realm.
Hanggat sapat ang kadalisayan ng bloodline, kahit na ito ay isang makapangyarihang peak heavenly emperor existence, kayang-kaya pa ring labanan ng isang mahina. Tunay nga, tumawa ng malamig si Mateo. Biglang tumaas ang presyon ng dugo ng lahing dragon sa kanyang katawan. Isang kamanghamanghang aura ang pumailanglang sa kalangitan, dumidiin sa presyon ni Cardan. Putok. Dalawang malalakas na presyon ang biglang nagbanggaan, dahilan upang manginig ang kawalan. Nanliit ang mga mata ni Cardan at nagulat siyang sumigaw, imposible. Paano naging ganito kalakas ang kapangyarihan ng iyong bloodline? May bahid ng pangungutya na sumilay sa gilid ng bibig ni Mateo at malamig niyang sinabi, ito ba ang kapangyarihan ng iyong bloodline? Mukhang naubos na ang iyong potensyal. Sa isang palitan ng salita, naramdaman ni Mateo ang lakas ng lahi ni Cardan. Para makapag-cultivate siya hanggang sa kasalukuyan niyang realm, narating na niya ang dulo. Malinaw na tinusok ng mga salita ni Mateo ang masakit na bahagi ni Cardan. Malinaw na nakita ni Mateo ang pagkibot ng gilid ng bibig ng higanteng dragon, halatang galit na galit siya. Sa ibabaw ng kawalan, galit na umungol si Cardan at sinabing, mga ginoo, masyadong mayabang ang batang ito, walang respeto sa mga nakatatanda. Sama-sama kayong sumusugod para supulan. Hindi kayang harapin ni Cardan si Mateo ng mag-isa at walang kahihiyang inanyayahan ang iba na kumilos. Gumagawa na sana ng hakbang ang ilang tao, ngunit narinig nila ang malamig na sinabi ni Azzy, tigilan niyo na ang paggawa ng palabas. Kahit ang pagbilang sa Dragon Lord, imposibleng mapigilan si Mateo. Ano? Imposible ito. Paano ito naging posible? Hindi ako naniniwala. Azzy, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Malinaw na hindi naniwala ang iilang matatandang tagapagtanggol sa mga salita ni Azzy, na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. 6 na dakilang emperador sa langit na sabay-sabay na kumikilos ay hindi ba kayang pigilan ng isang maliit at mababang ranggong dragon? Tumawa si Azzy nang may pag-aalinlangan at sinabing, walang kwenta ang sinasabi mo. Iyon ay dahil hindi ninyo nakita kung paano niya nalutas ang Astronaut. Tinalo niya si Medicine Ancestor gamit ang isang espada ng kalooban, pilit na nilabanan ang Sacred Ancestor High Priest gamit ang kanyang tunay na Dragon Will, at winasak ang kalawakan gamit ang kanyang Killing Will, winasak ang mundong nilikha ng dalawang tao na Medicine Ancestor at Sacred Ancestor. Sa tingin ba ninyo ay mas malakas kayo kaysa kay Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest? 2134. Ito. Paano ito posible? Sa itaas ng kawalan ay narinig ang mga sigaw ng grupo ng mga emperador sa langit na mula sa lahing dragon. Ang mga salitang sinabi ni Azzy ay talagang hindi kapanipaniwala. Huho, sa tingin ba ninyong lahat ay ganoon lang kadaling lutisin ang Astronaut, ang walang hanggang larong chess na ito? Kung hindi dahil sa kahangahangang kakayahan, paano makakalabas si Mateo sa Astronaut? Tanong ni Azzy nang may pangungutya. Hanggang ngayon, hangang-hanga at sinasamba pa rin ni Azzy si Mateo. Ang mga taong nakasaksi sa buong proseso ng paglilinis ni Mateo sa Astronaut ay igagalang ng buong puso si Mateo. Sa ilalim ng pressure ng Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest, ano ang itinuring ng mga emperador sa langit? Bata, ginugulo mo ba ako? Biglang natauhan si Cardan at galit na sambat. Pagkatapos pumasok ni Mateo, sinadya niyang sabihin na gamitin niya ang pagsupil gamit ang bloodline power. Sa totoo lang, alam na alam ni Mateo na kahit gaano pa kalakas ang bloodline power niya sa Cardan, hindi niya talaga kayang supulan si Mateo. Ginagawang tanga ang sarili, iyon lang. Gayunpaman, nahulog ang loob niya rito. Kayang-kaya ni Mateo na kalabanan ang Sacred Ancestor High Priest, ang ganoong klase ng makapangyarihang nilalang, gamit ang tunay na lakas ng dragon. Gaano ba kadal-isay ang kanyang lahi? Hindi ba't ang paggamit ng bloodline power sa harap niya ay parang pagtuturo sa lola kung paano sumuso ng itlog? Sinasadya lang talaga ng lalaking ito. Huho, hindi ka pa maituturing na masyadong tanga, natatawang sabi ni Mateo. Ano ang hindi maituturing na masyadong katangahan? Napakatanga lang talaga. Sinabi na ni Azzy ang resulta bago pa nila napagtanto ang katotohanan. Ano ba iyon kung hindi katangahan? Bro, pupunitin ka ng emperador na ito.
Ang galit na ungol ni Carden ay nagmula sa itaas ng kawalan. Inilabas niya ang kanyang mga pangil at iwinagayway ang kanyang mga kuko. Isang nakakagulat na presyon ng bumalot sa kanya at malapit ng Poxane si Mateo. Ngunit sa oras na ito, isang magandang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan at malamig na nagsalita, "Ano ang sinusubukan mong gawin, Carden? Gusto mo bang gawing makasalanan ng Dragon Clan na hinatulan sa paglipas ng panahon ang Rain Dragon Stronghold?" Ang dumating ay nakadamit ng puting balahibo, malasot lang itim na buhok na naka-aikad-aikad, walang hanggan ang kagandahan. Tumingin si Mateo, ang babaeng ito ay may ilang pagkakatulad kay Killian. Lumungkot ang mukha ni Carden at medyo labag sa loob niyang sinabi, "Nagbibigay ako ng respeto sa Panginoon ng Dragon." Nang makita ng iba ang babaeng ito, yumuko rin ang bawat isa sa kanila. Hindi inaasahan ni Mateo na ang Dragon Lord ng Rain Dragon Stronghold na ito ay isang babae pala. Ikinumpas ni Dragon Lord ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Bumalik na kayong lahat sa inyong orihinal na katawan para saan? Tinatakot ninyo ang mga tao. Bakit hindi ninyo itinago? Bumalik sa dati nilang anyo sina Carden at ang iba pa, lahat ay may nahihiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ginawa nila iyon para takutin ang mga tao, pero sino ang mag-aakala na nabigo silang takutin ang mga tao at tuluyan pang ang nawala ng malay? Ikaw si Mateo." Tumingin ang Dragon Lord kay Mateo at sinimulang sukatin ito. Nagbibigay galang si Mateo sa Panginoon ng Dragon. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabi. Hindi na makapaghintay si Carden at sinabi sa seryosong boses, "Panginoon ng Dragon, hindi na pag-iisipan ng batang ito ang pagkakaiba ng itim at puti at pinatay niya si Harold ng 3 tao pagdating niya lang sa Dragon Clan. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen at talagang hindi niya ito maaaring tiisin." Bahagyang kumunat ang maitim na noo ng Dragon Lord nang marinig iyon at sinabing, "Malinaw na 3 tao ni Harold ang unang nagkamali sa insidenteng ito, hindi ba't masyadong mapang-asar si Elder Carden?" Nasaktan ni Harold sina Laika at Felicity at gusto pa niyang sapilitang hulihin ang 2 tao sa publiko. Maraming tao ang nakakita nito, kaya natural lang na hindi mahirap para sa Panginoon ng Dragon na malaman ito. Pero, para sa isang makapangyarihang tulad ni Carden, paano nagkaroon ng tama o mali? Malakas siya, kaya makatwiran siya. Sumanghel si Carden ng malamig at sinabing, mapangahas. Hey, kahit na nakagawa si Harold ng malaking pagkakasala, hindi rin niya pagkakataon na pumunta at patayin siya. Isa pa, 2 maliit na babaeng tao lang, ang paghanga sa kanila ni Harold ay kapalaran nila. Naningkit ang 2 mata ni Mateo at sinabi ng may malamig na ngiti, "Tunay nga, ang isang baluktot na patpat ay magkakaroon ng baluktot na anino. Sa aking palagay, ang apo mo ay isang tambak ng dumi ng aso. Pinatay pagkatapos ay pinatay, ano naman iyon? Maaari ka bang manggahas na patayin ako? Ikaw." Nabulunan si Carden at halos mabilawkan hanggang sa magkaroon siya ng mga panloob na pinsala. Masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan ni Mateo, hindi niya ito kayang hawakan kahit kailan. Ang krimen ng paglulunsad ng isang banal na digmaan ay hindi niya kayang akuan. Sa tingin mo ba talaga ay walang magagawa sa iyo ang emperador na ito? Galit na sabi ni Carden. Anong magagawa mo sa akin? Malamig na sabi ni Mateo. Natuklasan ni Mateo na tila minamaliit ni Carden ang Panginoon ng Dragon. Parang siya ang namamahala sa mga bagay-bagay dito. Malamig na tumawa si Carden at sinabing, "Kahit hindi kita mapatay, ang iilang taong nakapaligid sa iyo. Kayang-kaya silang patayin ng emperador na ito." Biglang sumili ang maningning na liwanag mula sa mga mata ni Mateo, biglang tumaas ang bloodline pressure sa kanyang katawan, at sinabi niya sa malamig na boses, "Kung maglalakas loob kang hawakan sila, tiyak na tatapakan ng Crosswell na ito ang iyong Rain Dragon Stronghold sa hinaharap. Kung hindi ka maniniwala, maaari kang maghintay at makita." Naningkit ang 2 mata ni Carden, nakita niya ang walang kapantay na matatag na determinasyon sa mga mata ni Mateo. Hindi niya pinagdudahan na may ganitong kakayahan si Mateo. Dahil sa talento ni Mateo, halos tiyak na makakarating siya sa Heavenly Emperor Realm. Swoosh! Sa oras na ito, isang figure ang biglang pumasok sa lugar na ito. "Carden,
Kung maglalakas loob kang pahirapan si Mateo, ako, si Killian, ay tiyak na hindi ka pababayaan. Dumating na si Killian. Nang makita ng Dragon Lord si Killian, kumunot ang noo niya at pinagalitan, Killian. Basta-basta kang pumasok sa pulong ng mga elder. Nasaan ang pagiging magalang? Nang makita ni Killian ang Panginoon ng Dragon, hindi napigilan ng magandang mukha nito na manigas. Ngunit mabilis niyang sinabi muli, Ina, ang bagay na ito ay malinaw na kasalanan ni Harold, kahit ang kamatayan ay hindi kayang magbayad sala sa kanyang mga kasalanan. Kaya bakit parusahan si Mateo? Nang makita ni Carden ang pagdating ni Killian, hindi siya nagalit sa halip ay labis siyang natuwa. Para lang makita siyang sumagot ng malamig at sabihin, Panginoon ng Dragon, si Killian ay lumabag sa pulong ng mga elder at hindi nagpapakita ng respeto sa kanyang mga elder, ano kaya ang dapat na parusa? Nagbago ang ekspresyon ng Panginoon ng Dragon, at galit niyang sinabi, Killian. Huwag ka pa ring umatras, ikukulong ka ng emperador na ito ng 1,000 taon. Nagngingit-ngit si Killian at matigas na sinabi, kahit na ikulong ninyo ako ng 1,000 taon, hindi ko rin hahayaang saktan ninyo si Mateo. Dinala ko siya rito, kaya dapat ko siyang ilabas ng ligtas. Naantig si Mateo nang makita si Killian na ipinagtatanggol siya ng ganito. Tumawa siya at sinabing, Killian, ikaw muna ang umalis. Hindi ako pinanggahasan ng matandang ito na hawakan. Kumurap si Killian ng ilang beses at sinabing, talaga. Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre totoo yan. Kung nangahas ang matandang ito na patayin ako, bakit pa siya magdaraos ng pagpupulong ng mga elder? Ikiniling ni Killian ang kanyang ulo at pinag-isipan ito, tila totoo nga. Kaya, masayang tumanggo siya at nakangiting sinabi, sige, hihintayin kita sa labas. Pagkatapos umalis ni Killian, malamig na tumawa si Carden at sinabing, bata, hindi pa rin alam kung mabubuhay ka hanggang doon. Panginoon ng Dragon, kahit hindi ko mahawakan si Mateo, walang problema kung papatayin ng emperador na ito ang ilan sa kanyang mga tao para mailabas ang aking galit, tama ba? Hindi ka naman. Magkukubli ng ilang tao, tama ba? Nang marinig iyon ng Dragon Lord, nagpakita ng pag-aalangan ang kanyang mukha. Pero nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Ang pagbabago ng ugali ng Dragon Lord ay nagpalungkot sa kanya ng husto. Nang makita ni Carden ang ekspresyon ni Mateo, tuwang-tuwa siya. Ang batang ito ay parang Parcupino, hindi nakikinig sa katwiran o yumuyuko sa puwersa. Ngunit ang kanyang pagsisiyasat kanina ay malinaw na natagpuan ang kahinaan ni Mateo. Ang kahinaan niya ay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nang makitang nag-aalangan pa rin ang Dragon Lord, dinagdagan ni Carden ang doses at sinabing, kung ipipilit ng Dragon Lord na magpakita ng pagtatangi sa mga tao, ang emperador na ito ay maaari lamang magpasimula ng isang pagpupulong ng mga elder upang magdesisyon sa pamamagitan ng botohan. Nakita ni Mateo na hindi tama ang sitwasyon at sinabi sa malamig na boses, matandang aso, ano ba ang kailangan mo? Malamig na ngumiti si Carden at sinabing, hey, akala pa nga ng emperador na ito ay hindi ka natatakot sa langit o sa lupa, pala may kinatatakutan ka rin pala. Makakaasa ka, basta't mangako ka sa emperador na ito ng isang kondisyon, maaaring palayain ng emperador na ito ang ilang taong iyon. Nanliit ang dalawang mata ni Mateo, at seryosong nagsalita, anong kondisyon? Tumawa si Carden at tila nasiyahan dahil sa matagumpay niyang balak, pumirma ka ng kasunduang buhay at kamatayan. Sabihin mo lang na kusang loob kang pumasok sa Dragon Eye Cave at walang kinalaman ang lahat sa Dragon Clan. Hanggat kaya mo, ililigtas ng emperador na ito ang kanilang buhay. 2135. Kuweba ng mata ng dragon. Hindi pwede. Nang marinig ang pangalang ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Dragon Lord, at agad niya itong tinanggihan. Malamig na ngumiti si Carden at sinabing, kung gayon, ayon sa kahulugan ng Panginoon ng Dragon, namatay si Harold ng walang kabuluhan. O hahayaan mo bang umalis ang emperador na ito at papatayin ang ilang taong iyon para maghiganti para kay Harold? Nanlamig ang tingin ng Dragon Lord, at sinabi niya sa seryosong boses, ang Dragon Eye Cave ay ang ipinagbabawal na lugar ng Dragon Clan. Kahit isang Heavenly Emperor powerhouse ang pumasok doon, mahihirapan din itong lumabas. Pinapasok mo si Mateo, hindi ba't hinihiling nito sa kanya na mamatay?
Nakakainis naman. Ang hindi siya hayaang pumunta sa isang mapanganib na lugar, ay parang pagpapahintulot na rin sa kanya na pumunta sa isang ligtas na lugar. Nakakadismaya na ang emperador na ito na hindi siya hampasin hanggang mamatay sa isang sampal. Kung tungkol naman sa Dragon Eye Cave, kung mayroon talaga siyang tadhana na sumusuway sa langit at lumabas doon, wala na ring masasabi ang emperador na ito. Tumingin si Carden kay Mateo at sinabing may malamig na tawa. Puno ng panganib ang Dragon Eye Cave. Kalimutan mo na ang rank 6, kahit rank 7 pa lang, wala pang lumabas kanina. Maliban na lang kung ang lakas ng isang tao ay umabot sa Heavenly Emperor Realm, saka lamang halos walang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, napakapanganib din ito. Hindi makapaniwala si Carden na makakalabas talaga si Mateo pagkatapos makapasok sa Dragon Eye Cave. Tungkol naman sa kasunduang iyon, maaari itong gamitin ng maayos upang harapin ang galit ng Sacred Ancestor High Priest. Masasabing makakapagbigay kasiyahan ito sa magkabilang panig. Ang pagpatay kay Mateo at ang pag-iwan sa Sacred Ancestor High Priest na walang masabi. Habang iniisip ang mga pangyayaring ito, hindi napigilan ni Carden ang pagkuskos ng kanyang mga kamay sa tuwa. Napakatalino ng ideya, siya lang ang makakaisip niyan. Sige, aalis na ako. Bumigat ang tingin ni Mateo habang sinasabi niya ito. Kumunat ang noo ni Lord Dragon at sinabing, "Binata, hindi mo alam kung anong klaseng lugar ang Dragon Eye Cave at nang ahas kang sumang-ayon dito. Sinasabi sa iyo ng Lord na ito, ang pagpasok mo gamit ang iyong lakas ay tiyak na kamatayan." Naunawaan ni Mateo na ang pag-aalala sa kanya ng Dragon Lord ay malamang dahil kay Killian. Pero ang Carden na ito ay talagang tuso at tiyak na hindi siya bibigyan ng pagkakataon. Kung hindi siya papasok, baka gagawa talaga siya ng paraan para malabanan niya silang lahat si Laika. Maraming salamat sa pag-aalala ng Panginoong Dragon. Pinahahalagahan ito ni Mateo. Pero paano kung lungga ito ng dragon o lungga ng tigre? Anong klaseng eksena ang hindi ko pa nakikita, Mateo, noon? Old thing? Sige. Pwede akong pumasok, pero kailangan mong manampa ng isang panunumpa ng langit. Hindi mo talaga pinapayagang saktan silang lahat si Laika. Tumingin si Mateo kay Carden at sinabi sa malalim na boses. Haha, diretso lang. Makakaasa ka, basta't pipirmahan mo ang kasunduan, natural na isumpa ng emperador na ito ang panunumpa ng langit para mapanatag ang loob mo, sabi ni Carden sabay tawa ng malakas. Paglabas ng bahay na bato, agad na lumapit sina Killian at Grover upang bumati. Mateo, hindi naman nila pinahirapan ang mga bagay-bagay para sa iyo, di ba? Sabi ni Killian. Ngumiti si Mateo at sinabing, nasabi ko na, hindi nangangahas ang matandang iyon. Saka lang napanatag ang loob ni Killian at natatawang sinabi, hehe, mukhang second sage, may silbi pa rin ang titulong ito. Matagal ko nang hindi ka nais-nais ang Harold na yan. Nako, patay na patay siya. Humph! Killian. Nagbigay ng babala si Grover, ngunit dali-daling itikom ng huli ang kanyang bibig. Hindi pa rin makapaniwala si Laika at sinabing, Young Master, ayos lang ba talaga? Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre naman. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa iyong batang Panginoon? Nang marinig ito ni Laika, saka lamang siya napangiti dahil sa kasiyahan. Sa kalaliman ng gabi, lumitaw si Lone Swan sa kwarto ni Mateo, malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malinis ang iniisip ng ibang tao at walang hinala. Ngunit nabuhay siya hanggang sa katandaan, paano niya nga ba mapapahinga ang kanyang puso? Tutal, ang lugar na ito ay ang Dragon Clan at hindi ang Priest Temple. Oo nga't, siguradong may mapag-uusapan si Mateo sa pagtawag niya rito. Tiningnan ni Mateo ang ekspresyon ni Lone Swan at hindi niya napigil ang mapangiti habang sinasabing, hindi mo kailangang magkaroon ng ganitong ekspresyon. Hindi ba't ayos lang ako? Seryoso ang ekspresyon ni Lone Swan habang sinasabi niya, ano kaya ang mga tagubilin ng guro? Sabi ni Mateo, bukas ng umaga, papasok ako sa Dragon Eye Cave at maaaring matagal akong mawala. Kung lalabas ako sa loob ng 10 taon, natural na walang problema. Kung hindi ako lalabas sa loob ng 10 taon, dalhin mo sila at umalis sa East Suppression Pseudo World at bumalik sa Heavenly Eagle Imperial City upang tahimik na maghintay ng balita.
Nagbago ang ekspresyon ni Lone Swan at sinabi niya, "Guro, anong klaseng lugar ito sa Dragon Eye Cave?" Umiling si Mateo at sinabing, "Hindi ko rin alam, pero siguradong mapanganib ang lugar na ito. Ginamit ng matandang asong iyon ang buhay mo para takutin ako, kaya pinapasok ako sa Dragon Eye Cave na ito. Hindi mo rin kailangang magkaroon ng ganitong ekspresyon." Nakalusot na si Master sa maraming mapanganib na lugar, kaya paano naging ganoon kadali para sa matandang asong iyon na hatulan ako ng kamatayan. Seryoso ang ekspresyon ni Lone Swan nang sabihin niya, "Pero." Malamig na sabi ni Mateo, "Walang pero. Sa panahong wala ako rito, alagaan mong mabuti si Laika. Kung alam ng babaeng ito na pumunta ako sa Dragon Eye Cave, tiyak na hindi siya papayag. Sabihin mo sa kanya pagkatapos kong umalis. Bukod pa rito, kailangan mo ring magsanay ng masigasig sa iyong alchemy. Pagkatapos lumabas si Master, susuriin kita." Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Lone Swan. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay dahan-dahan siyang tumango at sinabing, "Opo, guro. Kailangang maging mas maingat ang guro sa paglalakbay na ito." Kinabukasan ng madaling araw, bago pa man lumiwanag ang kalangitan, dumating si Mateo sa labas ng isang toreng bato na nasa gitna ng Rain Dragon Stronghold. Naghihintay na roon si Azzy. "Pinag-isipan mo talaga ito ng mabuti. Sa oras na umalis ka, malamang mahirap nang bumalik," sabi ni Azzy. "Kung hindi ako pupunta, pakakawalan ba ako ng matandang asong iyon?" Tanong na sagot ni Mateo. Bumantong hininga si Azzy at sinabing, "Kung matagal ko nang alam na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana kayo dinala rito." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Huli na ang lahat para sabihin ang kahit ano ngayon. Pero natatakot ako na hindi ganoon kadali para sa matandang asong iyon na gustuhin ang buhay ko. Maraming masasamang bagay sa loob ng Dragon Eye Cave. Bukod pa rito, ang mga ito ay walang kapantay na mabangis. Ang Stone Brilliant Tower na ito ay ginagamit upang supulan ang Dragon Eye Cave." Tumingin si Azzy kay Mateo at sinabing may komplikadong ekspresyon. Bahagyang nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Eye Cave ay nasa gitna pala ng Rain Dragon Stronghold. Ang tirahan ng Dragon Clan ay talagang itinayo sa isang mapanganib na lugar. Para bang espesyal na itinayo ang lugar na ito para supulan ang Dragon Eye Cave. "Halika, sumunod ka sa akin. Carden, hinihintay ka na nilang lahat. Mag-ingat ka na huwag mong hawakan ang hanay ng mga tao. Kung hindi, hindi ka rin mailigtas ng mga immortal," babala ni Azzy. Sinundan ni Mateo si Azzy papasok sa toreng bato at bumaba sa hagdan. Hindi rin niya alam kung gaano kalalim ang kanilang ibinagsak. Biglang lumiwanag ang harapan, at ang dalawang tao ay nakarating sa isang malaking bulwagan. Sa gitna ng bulwagan, umiikot ang lilang liwanag, parang pasukan ng kuweba. Sa loob ay naglalabas ng makapal na masamang aura. Ito ay pagkatapos pa ring maselyuhan. Hindi alam kung gaano kalakas ang malademonyong aura sa loob ng Dragon Eye Cave. Kung nandito ang isang taong may celestial deity realm at nasa ilalim ng cultivation, malamang na agad silang magiging yelo dahil sa malademonyong aura na ito. Naningkit ang dalawang mata ni Mateo, agad na naramdaman ang panganib ng Dragon Eye Cave na ito. Hindi nakakapagtaka na naging ganoon ang ekspresyon ng mukha ni Dragon Lord nang marinig niya ang Dragon Eye Cave. Nandito sina Carden at Slade. Nang makita nila si Mateo, hindi nila tinangkang itago ang tuwa sa kanilang mga mukha. "Mateo, naparito kami para paalisan ka." May dalawang kahulugan ang mga salita ni Slade habang masayang sinasabi niya. Nakabawi na si Mateo sa kanyang katahimikan at sinabing may bahagyang ngiti, "Kung gayon, ako ang magpapahirap sa inyo. Naisip ko pa nga na dapat ninyong pauwiin si Harold sa oras na ito." Sumimangot si Carden, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, "Relax ka, sasamahan kita sa daan patungo sa impyerno, hindi mag-iisa si Harold." Tumawa si Mateo nang marinig ito at sinabing, "Kung gayon, kailangan ninyong ipagdasal na hindi ako mamatay. Kung hindi, pagkatapos kong pumunta roon, mamamatay siyang muli." Nang makita ng mag-amang ito ang hitsura ni Mateo, nagnalit ang kanilang mga ngipin sa puot. "Humph! Razor dila. Tingnan mo kung makatawa ka pa pagpasok mo sa Dragon Eye Cave. Tama na ang kalokohan. Dala mo na ang kontrata."
Malamig na singgal ni Cardan. Kumuha si Mateo ng Jade Sleep at malamig na sinabi, sampain mo na yan. 2136. Matapos manampas sa Heavenly Daw Oath at tanggapin ang kontrata, sa wakas ay nagpakita ng kaunting tuwa ang mukha ni Cardan. Hey, iniisip mo pa rin sigurong lumabas, di ba? Pasensya na, sinasabi ko sa'yo na one way lang ang pasukan na ito. Pwede ka lang pumasok at hindi lalabas. Isa pa, pagkatapos mong makapasok, dadalhin ka sa ibang lugar ang walang katiyakan. Kung maraming malalakas na halimaw doon, binabati kita. Panalo ka sa premyo. Mayabang na sabi ni Slade. Oh. Sa kasong ito, walang labasan ng Dragon Eye Cave. Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Kung walang labasan, medyo magiging abala talaga ito. Kung isa itong nakasarang mundo, gaano man siya kalakas, imposibleng makalabas doon. Hindi naman sa wala. Nabalitaan ko na may ilang spatial rift sa loob ng Dragon Eye Cave na tumatawid sa pagitan ng spatial turbulent flows at ng Dragon Eye Cave. Pero kung nasaan ang mga spatial rifts na ito, walang nakakaalam. Kaya naman, ang pagpasok sa Dragon Eye Cave ay katumbas ng pagtawid sa Rubicon. Sabi ni Azzy sa seryosong boses. Tumawa ng malakas si Cardan habang sinasabing, Brat, may oras pa para magsisi ngayon. Pero hindi magagarantiyahan ang buhay ng iilang taong iyon, hahaha. Hindi siya naabala ni Mateo at tumalon, ang kanyang figure ay direktang bumulusok sa pasukan ng kuweba. Gusto pa ring tingnan ni Cardan ang natatarantang anyo ni Mateo. Sino ang mag-aakala na si Mateo ay prangka at direktang sumasali? Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Humph! Kung hindi kita kayang patayin gamit ang sarili kong mga kamay, isipin mo na lang na madali kang makakatakas. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Cardan at naglaho mula sa malaking bulwagan. Bahagyaring bamantong hininga si Azzy at tumalikod at umalis. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos umalis ang ilang tao, isang figure ang palihim na pumasok sa bulwagan. Swoosh! Isang sinag ng asul na liwanag ang dumaan, at ang figurang iyon ay sumugod patungo sa Dragon Eye Cave. Hindi agad nakareact ang mga gwardya. Nang makita ng dalawang gwardya ng Empyrean Realm ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ang kanilang mga mukha. Kanina lang, parang si Killian yan, di ba? Sus Mariosep. Pumasok na nga pala ang malas na bituin na ito sa Dragon Eye Cave. Sumabog na ang lahat. Manood ka na. Ire-report ko agad ito kay Dragon Lord. Nataranta ang dalawang tao at lumipad palabas ng malaking bulwagan na parang lumilipad. Naramdaman na lang ni Mateo ang pag-ikot ng mundo. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, sa wakas ay lumapag na siya sa matibay na lupa. Isang kakaibang mundo ang nasa harap niya. Ang pulang-pulang langit ay tila nagliliyab na apoy. Walang kapantay na malungkot. Isang walang hanggang malademonyong aura ang umatake sa kanya ng walang pakundangan, tumatagos hanggang sa utak. Napakabangis ng malademonyong aura. Mas malakas ito ng maraming beses kaysa sa malademonyong aura ng lahing demonyo. Gayunpaman, ang gayong purong malademonyong aura ay isang napakagandang mapagkukunan ng cultivation. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Tahimik na umikot ang Chaos 7 Span Cannon at nagsimulang higupin ang malademonyong aura. Kung may makakakita sa eksenang ito, malamang mahuhulog ang mga mata nila. Kapag pumasok na sa katawan ng ganitong uri ng nakakatakot na malademonyong aura, lahi man ng demonyo o lahi ng tao, malamang na hindi na nila ito kayang tiisin at mabilis na kakalawanggan ng malademonyong aura na ito, at magiging isang naglalakad na bangkay. Kapag pumupunta rito ang mga normal na tao, kailangan nilang paikutin ang banal na asensya upang maitaboy ang malademonyong aura na ito. Pero iba si Mateo. Direkta niya itong hinihigop. Nang makapasok ang malademonyong aura sa katawan, agad itong pinino ng Chaos 7 Span Cannon, at naging isang bola ng Chaos Divine Essence, na nagtagpo bilang Origin Peel. Lumiit ang Origin Peel ni Mateo, ngunit ang Chaos Divine Essence ay naging mas dalisay at mas dalisay. Ang lahat ay nagmula sa kaguluhan, ang lahat ay bumalik sa kaguluhan. Para kay Mateo, walang pagkakaiba sa pagitan ng kahit anong Divine Essence, Fiend Essence, o Demon Divine Essence.
Hanggat isa itong anyo ng enerhiya, maaari itong pinuhin ng Chaos Heavenspan kanan, at sa huli ay magiging Chaos Divine Essence. Hanggat handa si Mateo, kaya rin niyang gamitin ang Chaos Divine Essence para gayahin ang anumang uri ng enerhiya. Hey! Ang malademonyong enerhiya rito ay talagang isang mahusay na tonek, ang paglilinang ng isang araw ay halos katumbas ng 10 araw sa labas ng mundo. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Swoosh! Isang madilim na bola ang tahimik na dumating sa likuran ni Mateo. Bigla na lang bumukas ang nakanganga nitong bibig, nagpakita ng matatalas na ngipin, at kinagat ang leeg ni Mateo. Puchi! Isang guhit ng malamig na liwanag ang dumaan, ang matalas na enerhiya ng espada ay pumasok mismo mula sa nakangangang bibig, at tumusok sa ulo ng halimaw. Nako! Ang halimaw ay nagpakawala ng sunod-sunod na kakaibang sigaw at bumagsak sa lupa, kinilig ng ilang beses bago ito tumigil sa paggalaw. Lumingon si Mateo at tumingin. Ang halimaw na ito ay parang isang itim na aso. Napakahaba lang ng balahibo sa buong katawan nito at wala man lang itong mata. Kung hindi nito ibubuka ang bibig nito, magmumukha lamang itong isang itim na bola. Gustong tambangan ng halimaw na ito si Mateo. Paano nito nalaman na tila may mga matang tumubo sa likod ng ulo ni Mateo na direktang pumupuksa dito? Ito ba yung halimaw na sinasabi nila? Talagang napakalakas. Ngayon ko lang narinig na may ganitong klaseng halimaw pa pala ang Heavenspan World. Ano ba to? Nakakunot ang noo na tanong ni Mateo. Ang aura na lumalabas sa katawan ng halimaw na ito ay halos kapareho ng sa isang taong Fifth Firmament True God. Pero yung atake kanina, malamang hindi rin kayang tapatan ng tatlong Fifth Firmament True Gods. Halimaw sa kailaliman. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Dustless. Halimaw sa kailaliman. Ito ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Mateo na may pagtataka. Tumanggaw si Dustless at sinabing, tama. Kasunod ng tagumpay ng Soul Suppressing Pearl sa isang kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit, tila medyo nakabawi ang aking mga alaala. Pakiramdam ko ay pamilyar ako sa Dragon Eye Cave na ito. Parang nakapunta na ako rito dati. Nagulat si Mateo nang marinig iyon at sinabing, nandito ka na ba dati? Maaari kayang. Nauna rito ang Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sabi ni Dustless, posible. Napakalakas ng mga halimaw na ito sa abyss, ang mga taong may parehong rango ay hindi kayang tapatan. Mayroon pang ang ilang malalakas na nilalang sa kanila na kayang lumipat ng mga kaharian para sa labanan. Mateo, kailangan mong maging mas maingat. Tumanggaw si Mateo at sinabing, man, mag-iingat ako. Ano to? Paalis na sana si Mateo nang bigla niyang matuklasan na sa tabi ng bangkay ng halimaw na nasa abyss ay may nahulog na isang itim na kristal. Napakakapal na malademonyong enerhiya. Malamang na ito ang esensya ng buhay ng halimaw sa kailaliman. Sok-sok! Ang malademonyong enerhiyang nakaimbak dito ay mas puro pa kaysa sa malademonyong enerhiya sa hangin. Nang makita ang itim na kristal na ito, hindi napigilan ng dalawang mata ni Mateo na magliwanag. Nang makita ng iba ang malademonyong enerhiyang ito, para itong daga na nakakita ng pusa. Maaaring wala ng oras para tumakbo. Pero kumilos si Mateo na parang nakakuha siya ng isang napakahalagang kayamanan. Hahaha. Ang ganda talaga ng lugar na ito ng Dragon Eye Cave. Gamit ang ganitong uri ng itim na kristal, kaya kung makapasok sa 8th Firmament True God sa loob ng napakaikling panahon. Pinilit ako ng matandang asong iyon na pumunta sa Dragon Eye Cave. Pero malamang hindi niya pinangarap na paraiso lang pala ang lugar na ito para sa akin. Itinabi ni Mateo ang itim na kristal at sinabi ng may malakas na tawa. Ang malademonyong enerhiya sa loob ng isang piraso ng itim na kristal na ito ay halos katumbas ng isang rank 6 divine peel. Ano ang pinakakulang ni Mateo sa kanyang cultivation? Mga tabletang pampagaling. Kahit na malaki ang kinikita ni Mateo ngayon, napakarami pa rin ng mga gamot na kailangan niya para sa kanyang cultivation. Napakahalaga ng mga gamot na nasa ika-6 na rango. Kahit hindi nagkukulang ng pera si Mateo, hindi rin siya makakakuha ng ganoon karaming gamot. Gayunpaman, hanggat mayroong walang katapusang daloy ng mga gamot, ang cultivation ni Mateo ay tiyak na magiging napakabilis.
Gayunpaman, napakaraming halimaw sa abyss dito. Katumbas ito ng pagkakaroon ng hindi mabilang na rank 6 divine pills. Ang lugar na ito ay isa lamang kayamanan para kay Mateo. Sumikat ang isang makinang naliwanag sa mga mata ni Mateo. Mayroon ng isang nakakabaliw na plano sa kanyang isipan, manghuli ng mga halimaw sa kailaliman. 2137. Putok, putok, putok. Sa loob ng madilim at masukal na kakahuyan, maraming figure ang nagkukross, napakatindi ng sitwasyon ng labanan. Isang puting figure ang dumaan sa pagitan ng mahigit 12 itim na halimaw. Nakakabahala ang sitwasyon. Gayunpaman, ang puting figurang iyon ay napakabilis kumilos. Gaano man kadelikado ang sitwasyon, kaya pa rin niyang gawing kaligtasan ang panganib sa huli. Ang binatang ito na nakaputi ay si Mateo mismo. Sa kasalukuyan, halos isang taon na ang nakalipas mula nang pumasok si Mateo sa Dragon Eye Cave. Mas malakas ang aura ni Mateo kumpara noong bagong pasok pa lang siya. Sa loob lamang ng isang taon, nangaso si Mateo ng ilang libong halimaw sa ilalim ng ranggong 6 na abyss at nakakuha ng napakaraming itim na kristal. Siyempre, paano hindi mabasa ang sapatos ng isang tao kung madalas siyang maglakad sa tabi ng kalsada? Natural lang na nakatagpo na rin si Mateo ng mga halimaw sa kailaliman ng Empyrean Realm dati. Pero matagal nang handa si Mateo. Matagal na niyang inilatag ang Spatial Node Technique. Sa sandaling makasalubong niya ang mga halimaw sa abyss ng Empyrean Realm, agad siyang tatakbo. Kaya naman, kahit malalakas ang mga halimaw sa abyss dito, mas malakas naman ang kakayahan ni Mateo na mabuhay. Hanggang ngayon, hindi rin naman nakakaharap ng tunay na panganib si Mateo. Tunay na espada na may hukay na ukit. Isang dagandong ang umalangaw at ang walang ingay na enerhiya ng espada ay agad na sumabog na may nakapangangilabot na enerhiya. 3 halimaw mula sa itim na kalaliman ang direktang sumabog. Umugang, umungol. Tila nagalit ang mga natitirang halimaw sa abyss at biglang sumugod patungo kay Mateo. Humph! Kayong mga halimaw ay talagang walang ideya tungkol sa kamatayan o panganib. Grand Universe Palm. Sumangal ng malamig si Mateo at biglang naglabas ng palad. Tumalbog ang dragon sa malawak na kalawakan ng bukas na lupain, gumagala sa 9 na langit ng walang hadlang. 4 hanggang 5 halimaw sa abyss ang direktang pinasabog. Ungol, ungol, ungol. Ang mga natitirang halimaw sa abyss ay lalong nagngingit-ngit, isang bola ng nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumabog sa tabi ni Mateo. Tunay na espada na may hukay na ukit. Gamit ang isa na namang walang ingay na enerhiya ng espada, inani ni Mateo ang buhay ng mga halimaw sa kailaliman ng walang anumang awa. Sa pakikipaglaban ng isang araw sa isang gabi, sa wakas ay nalipol ni Mateo ang lahat ng mga halimaw na ito sa kailaliman. Hu! Ang grupong ito ng mga lalaking ito ay talagang kakilakilabot, kahit na nandito ang isang 9th Firmament True God, malamang ay mapapasabog din sila sa isang galaw lang nila, mamantong hininga si Mateo habang nagsasalita. Ang lakas ng grupong ito ng mga halimaw sa abyss, lahat sila ay mas mataas sa 8th Firmament True God Realm. Ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang kakilakilabot. Ang Human 9th Firmament True Gods ay hindi nila kayang tapatan. Ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay halos kapantay na ng isang tunay na Diyos ng ika-8 langit. Kasama ang lakas ng kanyang malalaman na katawan, halos wala siyang kalaban-laban sa ilalim ng Empyrean. Ngunit kahit na ganoon, gamit ang kanyang lakas, gumugol din siya ng napakalaking pagsisikap bago sila pinatay. Inimpake ni Mateo ang lahat ng itim na kristal at nakangiting sinabi, "Hey, malalakas ang grupo ng mga halimaw sa abyss, pero mas puro at mas malakas din ang mga itim na kristal. Gamit ang grupong ito ng mga itim na kristal, dapat ay kaya ko nang maabot ang 8th Firmament Origin Peel." Sa loob ng isang taon na ito, ganap na itinuring ni Mateo ang Dragon Eye Cave bilang isang lupain ng kayamanan ng paglilinang. Hanggat nakikita niya ang mga halimaw sa ranggo ng 6 na abyss, tiyak na magniningning ang 2 mata ni Mateo, napapatay sa kanila. Kung nandito si Carden, siguradong magagalit siya hanggang sa samuka siya ng dugo. Ang kanyang pamamaraan na sa tingin niya ay napakatalino ay naging damit pangkasal ni Mateo. Pero sa loob lamang ng isang taon na ito, nalaman din ni Mateo ang ilan sa mga patakaran ng mundo ng Dragon Eye Cave.
Aling lugar ang mapanganib, aling lugar ang ligtas, aling lugar ang may paparating at papalabas na malalakas na halimaw sa kailaliman, mayroon siyang isang ideya sa kanyang puso. Hanggat hindi siya lalampas sa hangganang ito, walang malaking panganib na darating. Ang masukal na kagubatang ito sa kasalukuyan ay kabilang sa isang mas mapanganib na lugar. Maraming mga late-stage True God Realm Abyss monsters na paparating at aalis. Kasunod ng pagtaas ng lakas ni Mateo, ang mga halimaw sa abyss ng initial region ay hindi na nagbigay ng anumang hamon sa kanya. Nang makahanap ng liblib na lugar, naglatag si Mateo ng mga hanay ng mga tagapagtanggol at sinimulang pinuhin ang mga itim na kristal. Nang pumasok ang malademonyo na enerhiya sa katawan, nagsimulang lumuwag ang kaharian ni Mateo. Ilang araw ang lumipas, biglang tumaas ang aura ni Mateo, at sa wakas ay nakapasok na siya sa 8th Firmament Origin Peel. Pahirap ng pahirap ang paglusot. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang dalawang mata, hindi napigil ang magsabi ng may emosyonal na buntong hininga. Pero sulit pa rin ang kabayaran. Sa ngayon, kahit na nasa 8th Firmament Origin Peel ako, kung pag-uusapan ang kapal ng banal na asensya, malamang mas malakas pa ako kaysa sa mga ordinaryong 9th Firmament True Gods. Kung isasantabi ang True God Realms, kahit nakaharap ko ang Empyrean Realms, hindi pa rin nawawala ang kahit kaunting lakas para lumaban. Matapos kong marating ang 9th Firmament Origin Peel, kapag nailabas ko na ang lahat ng aking kakayahan, kahit ang pagharap sa isang First Firmament Empyrean ay hindi na dapat maging mahirap. Biglang naging matalim ang tingin ni Mateo at sinabi niya sa seryosong boses, "Megan, pagkatapos kong marating ang susunod na kaharian, iuuwi na kita." Barsom, hindi pa dumarating ang 2,000 taon. Pero iniisip ko kung gaano kagaling ang sinasabi mong henyo. Malapit na itong maging 1,000 taon sa isang kisap mata, hindi tumigil ang pananabik ni Mateo kay Megan kahit isang segundo. At sariwa pa rin sa isip ni Mateo ang pagiging mapang-ipon ni Barsom. Na nagpanggap si Barsom na isang henyo na para bang langgam lang si Mateo. Nang panahong iyon, kakapasok lang ni Mateo sa Celestial Deity Realm, ngunit si Barsom ay isa ng Empyrean. Ngunit lumipas ang 1,000 taon, si Mateo ay isa ng dragon na lumilipad sa kalangitan at isang hakbang na lang ang layo mula sa Empyrean. Saang realm siya, si Barsom, nilinang. Ang dagat ng batas noong nakaraang pagkakataon, bukod sa paglampas sa Astronaut, ay parehong nagdulot ng matinding inspirasyon kay Mateo, at ang kinalabasan ay lubos na malawak ang nararating. Tungkol sa susunod na kaharian, mayroon ng pangkalahatang ideya si Mateo. May kutob si Mateo na ang susunod na kaharian ay magiging lubhang kakaiba. Ang batas na bakal na hindi maaaring lampasan ng mga Empyrean ay isang biro kay Mateo dito. May tiwala si Mateo na hanggat nakakalusot siya, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi mababago kay Barsom. Ha! May tao pala rito, at tao pa nga iyon. Habang siya'y nag-iisip ng malalim, isang boses ang biglang nanig niya sa di kalayuan. Sabi naman ng isa, "Hey, isang tunay na Diyos ng 8th Firmament. Para mabuhay sa Star Devil Forest, talagang sulit na sulit. Bakit lilito ang isang batang lalaking ito rito? Maaari kayang." Pumasok siya mula sa isang puwang. Lumingon si Mateo at nakita ang 3 kabataang lahi ng dragon na may paghamak at mapangutyang tingin sa kanilang mga mukha. Ang nangunguna ay isang binata na may mga pilat. Naglakad siya sa harap ni Mateo at nakangiting sinabi, "Nako, alam mo ba kung anong lugar ito?" Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Kuweba ng mata ng dragon." Naningkit ang dalawang mata ng binata na may pilat at hindi mapigil ang magpakita ng ekspresyon ng pagkadismaya. Dahil alam niya ang tungkol sa Dragon Eye Cave, malamang na hindi siya pumasok mula sa isang spatial rift. Imposibleng malaman ng mga tao ang tungkol sa lugar na ito. Sabi ng binata na may pilat, na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, "Oh. Alam mo naman pala na Dragon Eye Cave yan. Tapos naglakas loob ka pa ring magyabang dito sa Star Devil Forest. Tunay ngang walang takot ang mga ignorante." Ngumiti si Mateo habang sumasagot ng tanong, maaari kayang mayroong tunay na ligtas na lugar sa Dragon Eye Cave na ito. Hindi napigilan ng binata na may pilat ang paghinga dahil sa matinding pagkasamid. Ang lugar na ito ay mga halimaw sa kailaliman ng mundo, isang ligtas na lugar lamang kung ikukumpara.
Sabi ng binata na may pilat, bata, isipin mong mapalad ka na makasalubong mo kami. Habang naglalakad ka ng mag-isa sa Star Devil Forest gamit ang kaunting lakas mo, kapag nakatagpo ka ng isang makapangyarihang halimaw sa kailaliman, hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay. Simula nang magkakilala tayo, sundan mo kami sa hinaharap. Dahil pinoprotektahan ka ni Kuya Embry, hindi ito magiging ganoon kadali kahit gusto mo ring mamatay. Sige, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Ang isang taon na ito ay palagi na siyang mag-isa, masyadong malungkot. Bukod pa rito, sa ganitong uri ng lugar, ang isang karagdagang tao ay palaging isang karagdagang bahagi ng lakas. Malinaw na mga veterano na ang iilang taong ito rito at dapat ay mas naiintindihan nila ang lugar na ito. Mabuti na lang at naunawaan nila ang sitwasyon. Tungkol naman sa Kuya Embry na nagpoprotekta sa iyo, ang ganitong uri ng salita, automatikong binaliwala ito ni Mateo. 2138. Habang nasa daan, ang tatlong tao ay lubhang maingat, mga magnanakaw na pumapasok sa isang bahay, takot na makagawa ng anumang ingay. Kapag nakaranas sila ng kaunting kaluskos ng hangin, para silang mga kunhong nagulat na mabilis na kumakawala. Kalmado ang itsura ni Mateo habang nakasunod sa tatlong tao. Ang eksenang ito ay natural na naging kasing kahulugan ng pag-arte ng walang ingat at bulag sa paningin ng tatlong tao. Gayunpaman, ang tatlong tao ay talagang may kakayahan sa larangan ng pag-iwas sa mga halimaw sa abyss. Sa sandaling mayroong ilang aktibidad, makikilala nila ito ng maaga at maiiwasan ito. Malinaw na ang iilang taong ito ay mayroon ng paraan upang mabuhay sa Dragon Eye Cave na ito. Habang naglalakbay, nakapukaw si Mateo ng maraming pakikipanayam. Ang tatlong tao ito ay tinatawag na Embry, Osiris, at Indra. Sila ay nagmula sa iba't ibang kuta sa lupa at kuta sa mga itim at mga taong nakagawa ng mga pinakakasuklam-suklam na krimen at itinapon sa Dragon Eye Cave. Ang pagpasok sa Dragon Eye Cave ay katumbas na ng pagkasentensyahan ng parusang kamatayan, ngunit hindi ibig sabihin nito na mamamatay kaagad ang isang tao. Ang tatlong taong ito ay tuso at tuso, nakahanap ng paraan upang mabuhay sa lugar na ito, naiiwasan ang maraming panganib, at nakapagbuo pa ng isang pangkat na may mahigit 10 tao. Karamihan sa mga taong ito ay nakagawa ng mabibigat na krimen sa mga kuta, kaya naman sila itinatapon sa Dragon Eye Cave. Labis itong ikinagulat ni Mateo. Ang mga tirahan ng mga Dragon Clan na ito ay pawang may mga pasukan ng Dragon Eye Cave. Anong klaseng lugar ba itong Dragon Eye Cave na ito? Ngunit ang mga nakaligtas sa rehiyong ito ay kadalasang hindi malakas dahil nasa True God Realm lamang sila. Mahigit 20 taon nang nakapasok si Embry sa Dragon Eye Cave. Itinuring na siyang namumukod tangi sa grupong ito ng mga taong ito. Sa ngayon, kasalukuyan nilang inaakay si Mateo pabalik sa base. Bata, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung ganito ka sa Dragon Eye Cave, maituturing na maliit lang iyon kahit mamatay ka pa ng daan-daang beses. Tumingin si Embry kay Mateo at sinabi ng may dismayadong tingin. Nakakainis na mabagal ang lalaking ito sa bawat pagkakataon, walang gana, at labis na ikinagagalit ni Embry. Pero may kakaiba ring naramdaman si Embry sa puso niya, bakit ba laging nakakasabay ang batang ito sa kanilang tatlo? Bilang mga mapagmataas na miyembro ng lahi ng dragon, minamaliit ng 3 taong Embry si Mateo, ang taong ito, mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngunit kinailangan nilang aminin na napakaganda ng kapalaran ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat sa pag-aalaga ni Kuya Embry sa daan. Sinaman ng tingin ni Embry si Mateo at malamig na sumangot, mabuti na lang at may paningin ka. Kung hindi dahil kay Kuya Embry, 10 beses ka nang namatay. Oo, oo, sabi ni Mateo nang nakangiti. Umugang, umungol. Sa oras na ito, ilang mababangges na halimaw sa kailaliman ang biglang sumulpat palabas ng masukal na kakahuyan, sabay-sabay na hinaranggan ang denaryanan ng iilang tao. Ang ilang halimaw na nasa abyss ay dumating ng napakabigla, na parang sila ay nakaambang. Namutla ang mukha ni Embry dahil sa isang iglap. Ang mga aura ng ilang halimaw sa abyss ay napakalakas at mayroon ng peak rank 6 cultivation realm. Kung tungkol naman sa lakas sa pakikipaglaban, talagang nalampasan nito ang mga nasa parehong ranggo.
Nakita ko na lang ang pag-ikot ng mga mata ni Embry, isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Commendat siya kina Indra at Osiris, saka sumigaw ng malakas, "Hey, naniniwala ba talaga ang mga halimaw na ito na madaling itulak ang lolo Embry mo? Naku, ikaw na ang bahala dyan sa kanang bahagi, hayaan mo na kaming tatlo ang bahala." Mayroong 6 na halimaw sa abis na lumitaw sa pagkakataong ito, ang 3 sa kanila ay humaharap sa 5 at ang pagpapahintulot kay Mateo na humarap sa isa ay parang napakabuti. Paanong hindi malalaman ni Mateo ang maliit na pukana ni Embry? Pero hindi rin niya ito pinansin, dahan daw ang hinugot ang espadang may buto at naglakad patungo sa halimaw na nasa kailaliman. Umugang, umungol. Nang makita si Mateo na dahan daw ang naglalakad palapit, halatang galit na galit ang grupo ng mga halimaw, at agad na sumugod papunta sa kanya. Sa pagkakataong ito, muling commendat si Embry. Mabilis na tumakbo ang 3 tao papunta sa kabilang direksyon. "Bata, maraming beses kang iniligtas ni Kuya Embry sa daan, tapos iniligtas mo si Kuya Embry minsan tapos maiiwan ka para maging kumpay. Hahaha." Sa likuran, ay narinig ang masayang tawa ni Embry. Sa gitna ng tawanan, hindi rin lumingon si Mateo, na parang hindi niya narinig ang mga sinabi niya, patuloy na naglakad patungo sa mga halimaw sa kailaliman. Pagkatapos, biglang tumigil ang tawa ni Embry. Putok, putok, putok. Naglabas si Mateo ng espada, dala ang nakakagulat na tunog ng pagsabog. Sa gitna ng mga naguguluhang titig ng 3 tao, ang 6 na halimaw sa kailaliman ay tuluyang nalipol. Mula simula hanggang katapusan, isang espada lang ang pinakawala ni Mateo. Titi ito. Paano ito nangyari? Halos malaglag ang panga ni Indra, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang lakas. Napabuka rin ng malaki ang bibig ni Osiris at gulat na sinabi. Kinuskos ni Embry Long ang kanyang mga mata, nagdududa siya kung mali ba ang kanyang nakita o hindi. Pero ilang beses niya itong kinukuskus at natuklasan na pareho pa rin ang resulta. Tuluyang nalipol ang mga halimaw sa kailaliman. Kakaiba ba ang lalaking ito? Paano siya naging ganito kalakas? Gulat na sabi ni Embry. Bigla niyang naalala ang pagpapasikat niya sa harap ni Mateo at sinabi pa niyang poprotektahan ka ni Kuya Embry. Para lang siyang payaso. Nilipol ni Mateo ang 6 na Peak Rank 6 Abyss Monsters gamit ang isang espada. Hindi ba't parang paghihiwa ng mga gulay ang pagpatay sa kanya? Akala niya ay isa lamang maliit na kordero si Mateo, sino nga ba ang nakakaalam na isa itong malaking kulay abong lobo? Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang gulat sa puso ni Embry. Ang tagal na niyang nagliwaliw sa Dragon Eye Cave na ito, paano niya hindi nauunawaan ang kapangyarihang lumaban ng mga halimaw sa Abyss? Noon, nakasagupan nila ang isang Peak Rank 6 Abyss Monster. 5 tao ang sabay-sabay na sumalakay. Sa huli, matagumpay silang nakatakas at ang kapalit ay ang pagkamatay ng 2 tao. Tinangay ng mga halimaw sa Abyss ng pinakamataas na ranggo sa ika-9 na ranggo ang lahat. Kaya naman, nang makita niya ang mga halimaw na nasa kailaliman, naisip niyang tumakas agad. Away. Hindi ito umiral. Pero ngayon, isang espada lang ang pinakawala ni Mateo at hinarap ang 6 na Peak Rank 6 Abyss Monsters. Anong klaseng nakakatakot na combat power ito? Si Embry ay kabilang sa mapagmataas na lahi ng dragon, kaya naman minamaliit niya ng husto ang mga tao. Pero ngayon, winasak ni Mateo ang kanyang pagmamataas gamit ang kanyang lubos na lakas. Ang lalaking ito ba talaga ay tunay na Diyos ng ika-8 langit? Tuwang-tuwa rin si Mateo sa lakas ng espadang ito. Nang makarating sa ika-8 langit na tunay na Diyos, ang kanyang lakas ay talagang muling nagkaroon ng malaking pagbuti. Ang kapangyarihan ng True Sword Hollow Edge ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Natural lang na hindi na kailangan ng ganoong karaming pagsisikap ang pagharap sa mga Peak Rank 6 Abyss Monsters na ito. Huho, itong Panginoon, kanina lang, tayo ay sadyang. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Nailang si Embry, gustong ipaliwanag ang kanyang mga ginawa kanina. Maliban na lang, natuklasan niya na kahit paano niya ipaliwanag, napakahina pa rin nito. Dahil nakita nila ang lakas ni Mateo, paano pa sila makakatakbo?
Kahit gaano pa sila kabilis, mas mabilis pa kaya sila kaysa sa espada ni Mateo. Nakakagulat talaga ang eksena kanina. Itinabi ni Mateo ang espadang may buto, lumingon kay Embry, at nakangiting sinabi, Kuya Embry. Huwag kang manggahas, huwag kang manggahas. Sa harap ng kamahalan, paanong nagawa ng hamak na ito na tawagin ang sarili niyang Kuya Embry? Kamahalan, tawagin mo na lang akong Little Embry, takot at pangamba na sabi ni Embry. Tumawa si Mateo at sinabing, si Kuya Embry pa rin ang mainit ang dating. Hindi na kailangang magpaliwanag pa si Kuya Embry. Naiintindihan ito ni Crosswell. May mga panganib sa paligid sa Dragon Eye Cave, kaya likas na sa tao ang pagsasakripisyo ng mga kabalyero para iligtas ang reyna. Maraming salamat sa pangunawa ng inyong kamahalan. Sabi ni Embry na may takot sa mukha. Hindi niya alam kung naiintindihan ba talaga ni Mateo o nagkukunwaring naiintindihan niya ito. Ang ginawa niya dati ay parang pagsusumamo ng kamatayan. Gayunpaman, biglang nagbago ang tono ng boses ni Mateo at naging mabangis. Agad na tumalon ang puso ni Embry na kanina lang kumalma. Ito ang unang beses, sana ito na rin ang huli. Sa susunod, hindi na ako magiging ganoon kabait. Unti-unting naging malamig ang tono ng pananalita ni Mateo, dahilan para bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Embry. 2,139. Sa loob ng masukal na kakahuyan, nasa unahan si Embry, 3 tao ang nahihilo. Dahan-dahang sumunod si Mateo, casual lang. Habang naglalakbay, sunod-sunod na kumilos si Mateo ng ilang beses at pawang mga instant kill ang mga ito, na labis na ikinatakot ni Embry. Sa isiping magayos siya sa harap ni Mateo kanina, halos mamatay na si Embry. Kuya Embry, ang taong ito ay masyadong nakakatakot. Hindi mo siya kayang harapin. Bulong ni Osiris. Nako! Bakit mo ba kinukuskus ang ilong ko dyan? Gusto mo ba akong patayin? Natakot si Embry sa mga salitang ito hanggang sa pinagpawisan siya ng malamig at muntik ng patayin si Osiris sa galit. Nanginig din si Osiris at sinabing, Kuya Embry, hindi ko sinasadya. Pero, bakit niya kinukuha ang mga natatakpang itim na kristal na demonyo? Napakalakas ng kapangyarihan ng bagay na iyon. Kahit ang mga katawan ng ating lahi ng dragon ay hindi rin ito kayang tiisin. Paano ko malalaman? Siguro may hilig siya sa pagkolekta ng mga itim na kristal na iyon. Pero kahit na ilagay ang bagay na ito sa loob ng mga singsing na imbakan, magdudulot din ito ng permanenteng kalawang sa mga tao, sabi ni Embry nang may pag-aalinlangan. Habang nasa daan, siya rin ay labis na nauusyoso. Nagulat lang siya sa lakas ni Mateo at hindi man lang naglakas loob na ibuka ang bibig. Ang mga makapangyarihang halimaw sa kailaliman ay kasing hina ng papel sa harap ni Mateo. Pinatay sila ni Mateo na kasing dali ng pagpatay sa mga manok at pagkatay ng mga aso. Sige, dapat mas ligtas ang lugar na ito. Maaari tayong huminto muna sandali, malamig na sabi ni Mateo. Nang marinig ito ni Embry, dali-dali siyang tumakbo palapit at nagtanong, Kamahalan, anong mga tagubilin ang mayroon kayo? Sabi ni Mateo, nakakolekta ako ng ilang kupas na itim na kristal na demonyo habang naglalakbay. Kaya magkukultibar muna ako ng ilang sandali. Protektahan ninyo ako. Nang lumabas ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ng 3 tao sa Embry at ibinuka niya ng malaki ang kanyang bibig at nagtanong, why ang inyong? Ang inyong kamahalan ay gagamit ng mga kupas na itim na kristal na demonyo para sa paglilinang. 3. Hindi kayo nagkamali ng narinig, di ba? Masyadong nagulat si Embry, kaya't natigilan ang dila niya kahit nagsasalita. Naisip pa nga ni Embry na may kakaibang libangan si Mateo, na nakakaalam na ginagamit pala ito ni Mateo para maglinang. Gamit ang ganoong purong maladiablo na enerhiya para mag-cultivate, hindi ba't ito ay isang panliligaw na kamatayan? Tumango si Mateo at sinabing, bakit? May problema ba? Sabi ni Embry, ang mga ito. Ang mga nadungisan na itim na kristal na ito ay ang kristalisasyon ng malademonyong enerhiya ng mga halimaw sa abyss, kung saan matatagpuan ang kanilang asensya. Ang malademonyong enerhiya na nakapaloob dito ay lubhang nakakapinsala sa mga martial artist. Ikaw.
Gagamitin mo ba talaga ito sa paglilinang? Paano maglilinang? Malamig na sabi ni Mateo, may sarili akong mga pamamaraan. Kailangan mo lang maging alerto. Casual na naglatag si Mateo ng ilang array formations at nagsimulang mag-cultivate agad. Sunod-sunod na bola ng itim na enerhiya ang dumaloy palabas ng mga namumutlang itim na kristal ng demonyo, at hinihigop ni Mateo sa katawan. Ang eksenang ito ay tila lubhang kakaiba. Nanlaki ang mga mata ng tatlong tao sa Embry, at napanganga sila. Talagang sumipsip siya ng malademonyong enerhiya. Diyos ko, napakabilis din ng kanyang pagsipsip. Hindi ba siya takot sumabog? Natatarantang sabi ni Osiris. Nabalitaan kong may mga tao na sabik sa mabilis na tagumpay at madalas na naglilinang ng mga kakaibang landas. Maaari kayang ganoon siyang uri ng martial artist? Tanong ni Indra. Hampas. Diretsyong sinampal siya ni Embry sa likod ng ulo at pinagalitan, Hangal. Ang Divine Essence Alan-alo ng kanyang kamahalan ay walang kapantay na dalisay. Paano siya mukhang isang devil cultivator? Isa pa, ang Divine Essence ng kanyang kamahalan ay walang kapantay na kapal, na higit na nakahihigit sa mga powerhouse na may parehong rango. Bulag ka ba talaga? Sino ang 8th Firmament True Gods ang nakita mo na may ganitong kakilakilabot na lakas? May inosenteng tingin si Indra. Pero kung iisipin, totoo rin naman. Ang banal na diwa ni Mateo ay walang kapantay na dalisay at orthodox. Imposibleng maging isang devil cultivator. Ngunit ang ganitong uri ng paraan ng paglilinang ay nagdulot pa rin sa kanya ng napakalaking pagkabigla. Pero kakaiba rin ito. Kalimutan mo na ang isang tao. Kahit na lahi ng demonyo ito, hindi rin sila nangangahas na sumipsip ng mga nadungisan na itim na kristal ng demonyo na tulad nito. Galit na sabi ni Indra. Tumingin si Embry kay Mateo nang may pagsamba at sinabing, hindi ordinaryong tao ang kanyang kamahalan. Ang malademonyong enerhiyang ito ay isa lamang uri ng enerhiya sa huli. Nagagamit ito ng mga halimaw sa kailaliman upang maging walang kapantay na makapangyarihan. Sa teorya, natural na magagamit din ito ng sangkatauhan at ng mga demonyo. Ito ay dahil ang mga ordinaryong pamamaraan ng paglilinang ay hindi lubos na kayang pigilan ang pagkawasak ng malademonyong enerhiya. Kung titingnan sa ganitong paraan, ang pamamaraan ng paglilinang ng kanyang kamahalan ay tiyak na kahanga-hanga. May kaalaman si Embry at mabilis niya itong naunawaan. Saka lang nila napagtanto nang marinig ito ng dalawa pang tao. Ngunit ang kanilang mga mata nang tumingin kay Mateo ay unti-unting napalitan ng takot at respeto. Ang malademonyo na enerhiya na kinatatakutan nila na parang tigre ay naging isang malaking gamot para kay Mateo. Sok-sok, talagang hindi ka paniwala. Ramdam ko pa nga na mabilis na tumataas ang kaharian ng kanyang kamahalan. Ito ang tunay na Diyos ng ikawalong langit. Buntong hininga ni Osiris nang may paghanga. Ganoon din ang labis na naramdaman ng dalawa pang tao. Pagkalipas ng ilang araw, pininaw ni Mateo ang lahat ng nadungisan na itim na kristal ng demonyo. Muling tumaas ang kanyang kaharian. Agad na lumapit si Embry at sinabing may nakangising tingin, napakagaling talaga ng kamahalan, para gamitin ang mga kupas na itim na kristal ng demonyo bilang mga banal na bato ng asensya. Hinahangaan ito ni Little Embry. Inikat ni Mateo ang tingin sa kanya at sinabing, tama na ang pagdila sa bota, umalis ka na. Sige. Kamahalan, susunod sa iyo si Little Embry sa hinaharap. Hindi mo dapat itapon si Little Embry. Pinatigas ni Embry ang kanyang balat at sinabing. Sa kuweba na ito ng mata ng dragon, mayroon pa bang mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagkapit sa isang makapal na hita? Dahil may isang makapangyarihang nilalang tulad ni Mateo, hanggat hindi sila nakakaharap ng mga halimaw sa kailaliman ng Empyrean Realm, halos magagawa nila ang anumang gusto nila. Sa ganitong paraan, ang pagkakataong makahanap ng spatial rift ay tataas din ng malaki. Malamig na sabi ni Mateo, depende yan sa performance mo. Isinama ni Mateo ang tatlong tao at nagporsigi sa paglalakbay. Pagkalipas ng kalahating buwan, nakarating ang grupo sa isang lambak. Ito ang naging himpilan ni Embry at ng iba pa. Gayunpaman, sa loob ng base ay puno ng kadiliman, ang lahat ay nasa isang kakilakilabot na gulo na parang kakatapos lang dumaan sa isang malaking labanan.
Kuya Embry. Si Kuya Embry ang bumalik. Sa loob ng masukal na kakahuyan sa gilid, biglang nagsitakbuhan palabas ang ilang tao. Nang makita ng mga taong ito si Embry, bawat isa sa kanila ay nabalisa ng hindi maipaliwanag. Para saan ang sigawan at pagtatalo? Killian, anong problema mo? Akmang sasawayin na sana ni Embry ang iilang tao at batiin sila kay Mateo, ngunit natuklasan niya na bawat isa sa kanila ay may duguan na ilong at namamagang mukha, at pawang may mga sugat sa kanilang mga katawan. Nang makita ni Chunielong si Embry, bigla itong humagulgol ng wa. Kuya Embry, napakalungkot namin itong mga nakaraang araw na wala ka. Napasinghot si Chunie at tumulo ang luha. Mukhang nitong mga nakaraang araw, inaapi sila. Kumunat ang noo ni Embry at sinabing, tumahimik ka para sa akin. Magsalita ka. Ano ba talagang nangyari? Lumuluha si Chunie na nagreklamo, Kuya Embry, lahat ng ito ay kagagawa ni Alaric. Nagbitaw siya ng mga salita, nagtakda ng limitasyon sa oras para sumuko ka sa loob ng 3 buwan. Kung hindi ka susuko, wawasakin niya ang ating base at mawawalan man lang tayo ng matutuluyan. Labis na nagalit si Embry nang marinig niya ito at napaungol, P***. Gaya ng sinabi niya, malapit nang magwala si Embry ngunit pinigilan siya ni Chunie. Kuya Embry, hindi dapat. Alaric, nakahanap na siya ng katulong sa Empyrean Realm. Napakalakas niya hanggang sa sukdulan. Hindi tayo makakalaban. Kahit ang kampo nila ay nagpalit na rin ng pinuno. Ang mga salita ni Chunie ay parang isang palanggana ng malamig na tubig na umaagos pababa, binabasa si Embry hanggang sa lumamig ang kanyang puso. Anong sabi mo? Empyrean. Tanong ni Embry nang may pagtataka sa mukha. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig at sinabing, isa lamang Empyrean. Tingnan mo kung paano ka nito tinakot hanggang sa maging parang apo ka na. Nang marinig ni Chunie si Mateo na nagsasalita ng ganito, agad siyang nagsalita para sawayin, sino ka ba naman, para manggahas na kausapin si Kuya Embry ng ganito. 2,140. Napakagaling na bata. Hindi inaasahang nabigla si Chunie sa sinabing ito hanggang sa ilang beses siyang nawala ng malay at nawala ng malay. Malaki ang ipinagbago ng mukha ng 3 tao sa Embry. Hampas. Diretsyong sinuntok ni Embry ang likod ng ulo ni Chunie, muntik na itong matamba sa lupa. Walang galang. Ang lakas ng loob mong magsalita kay Lord Mateo ng ganito, pagod ka na ba sa buhay? Mariing pinagalitan ni Embry si Chunie, pagkatapos ay lumingon at nagmukhang nakangiti habang nagmamadaling sinabi, kamahalan, ang batang ito ay walang malay. Huwag po sana kayong magpakababa sa antas niya. Lord. Ang lalaking ito ay isa lamang taong tunay na Diyos ng ikawalong langit, mas mababa pa sa akin. Bakit mo siya tinatawag na Lord, Kuya Embry? May pagdududa sa mukha ni Chunie. Hindi lang si Chunie, kundi pati na rin ang iba ay tumingin kay Embry nang may malaking gulat. Anong klaseng pagkatao ang kanilang Kuya Embry? Yumuko siya bilang pagsuko at masunurin sa isang taong hindi malakas, paulit-ulit na pumapayag ng may pagmamalabas. Gustong-gusto na ni Embry na hampasin si Chunie hanggang mamatay gamit ang isang sampal ngayon din. Galit na galit siyang sumigaw kay Chunie at sinabing, ano? Hindi na nga nakikinig sa mga salita ni Kuya Embry, di ba? Tawagin mo siyang kamahalan. Mula ngayon, si Lord Croswell na ang aming amo. Nagpalitan ng tingin sina Chunie at ang iba pa, halatang medyo nag-aalangan. Ngunit sa huli, pinili pa rin nilang makinig sa mga salita ni Embry at tumawag. Ama! Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, si Kuya Embry pa rin ang boss mo. Wala akong libreng oras para maging boss mo. Nagmamadaling sinabi ni Embry, oo, anong klaseng ugali ang kamahalan? Bakit mo naman iisipin na maging isang boss? Kamahalan, ang ibig mong sabihin ngayon ay wala ka ring pakialam sa mga Empyrean. Malamig na sabi ni Mateo, huwag mo silang isipin o hindi, malalaman ko lang pagkatapos ko siyang makausap. Sige, maghanap ka ng liblib na lugar. Pupunta ako sa isang lugar na palihim.
Habang naglalakbay, muling nangaso si Mateo ng maraming halimaw sa kailaliman. Ang ani ay sapat na para siya ay magtago ng ilang sandali. Pagkaalis ni Mateo, hindi na napigilan ng nagtatakang si Chunye na magsabi, "Kuya Embry, ito. Ano ba ang nangyayari rito?" Tiningnan siya ni Embry nang may galit at sinabing, "Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka para sa akin. Hindi mo tinitingnan kung paano siya ay isa lamang tunay na Diyos ng ikawalong langit. Kung gusto niya tayong lipulin, sapat na ang isang daliri." Hindi pa rin naniniwala si Chunye habang sinasabi niya, "Eighth firmament true God. Isang daliri lang ba para lipulin tayo?" Huho, Kuya Embry, marunong ka talagang magbiro. Sino ba ang nagbibiro sa iyo? Hindi mo nakitang kumilos ang kanyang kamahalan. Alam mo ba kung paano tayo nakabalik? Habang sinasabi ito ni Indra, ang kanyang mukha ay may matinding takot pa rin. Paano ka nakabalik? Hindi ka kaya naglakad pabalik? Malamig na ngumiti si Indra at sinabing, naglakad tayo pabalik pero pinatay din niya ang buong daan pabalik. Sa daan, ang mga halimaw sa abis na namatay sa mga kamay ng kanyang kamahalan ay hindi bababa sa 1,000. Ano? Paano ito nangyari? Mukhang hindi makapaniwala ang lahat. Malamig na tumawa si Embry at sinabing, nasa sa inyo ang maniwala o hindi. Nakita ito mismo ng ating mga mata, kaya maaari pa rin ba itong maging peke? Huwag ninyo akong sisihin sa hindi ko pagbibigay babala sa inyo. Kung gusto ninyong lahat na maghangad ng kamatayan, huwag kayong mag-atubiling pumunta at hikayatin siya. Ikinumpas ni Embry ang kanyang mga kamay at umalis, iniwan ang karamihan na may mga nagtatakang mukha. Matagal nang naninirahan si Embry sa Dragon Eye Cave at mayroon ng ilang kakayahan. Ang kampong ito ay nasa no man's land ng mga halimaw sa abis at wala talagang halimaw sa abis na lumalapit. Medyo tahimik ito, perpekto para sa saradong pag-iisa ni Mateo. Pinino ni Mateo ang mga nadumisan na itim na kristal ng demonyo. Ang kanyang kaharian ay dahan-dahang lumapit sa Ninth Firmament True God Realm. Pagkalipas ng 3 buwan, nagdala si Alaric Long ng isang grupo ng mga tao at lumapit sa may pintuan upang makipaglaban. Embry, mukhang hindi ka luluhan nang hindi nakikita ang kabaong. Ngayon, ako, si Kuya Alaric, ang magtatapak sa kampo mo. Sigaw ni Alaric nang may kahangahangang paghanga. Malamig na sabi ni Embry, Alaric. Sinamantala mo ang katotohanang wala ako at sinaktan mo ang mga kapatid ko, Kuya Embry. Dapat maayos din natin ang sitwasyong ito. Tumawa ng malakas si Alaric at sinabing, Embry, mukhang hindi mo pa rin maintindihan ang sitwasyon. Para sabihin ko sa iyo, ang ating boss ay isang makapangyarihang Empyrean Realm. Nang ahas kang hamani ng kanyang matandang sarili, siguradong patay ka. Tumawa rin ng malakas si Embry at sinabing, ikaw ang hindi nakaintindi sa sitwasyon. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nakahanap ng taga-suporta? Noong paglabas ni Kuya Embry, nakahanap din ako ng taga-suporta. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alaric, labis na nagulat ang kanyang puso. Hindi naman nagmamayabang ang lalaking ito, di ba? Hahaha, Embry, sa tingin mo ba matatakot mo ako, Kuya Alaric, sa isang pangungusap lang? Kinilala mo ba ang isang boss? Tawagin mo siya. Susuntukan siya nitong tatay mo hanggang ulo ng baboy. Sabi ni Alaric sabay tawa ng malakas. Hindi siya lubos na makapaniwala na nakahanap din si Embry ng eksperto. Paano nangyaring nagkataon lang iyon? Nakahanap lang siya ng eksperto rito at may sumulpot na eksperto para kay Embry. Oh! Ikaw ba ang nagsabing suntukin mo ako sa ulo ng baboy? Isang figure ang lumabas, kalmado nakatingin kay Alaric. Si Mateo nga iyon. Mateo! Nang makita ni Embry at ng iba pa si Mateo, dali-dali silang yumuko bilang pagpupugay. Nang makita ni Alaric si Mateo, natigilan muna siya, pagkatapos ay agad na humagalpak ng tawa. Hahaha! Embry, ito ba ang ekspertong natagpuan mo? Isang tao, at isa pa itong tunay na Diyos ng ikawalong langit. Hahaha! Nakakatakot! Takot na takot ako! Mga kapatid, bilasan natin at isuksok ang ating mga buntot sa pagitan ng ating mga binti at tumakbo. Ang boss na kanilang natagpuan ay talagang nakakatakot.
Tumawa ng malakas si Alaric, ngunit puno ng pangungutya ang kanyang mga salita. Natural lang, wala ni isang bahid ng takot. Isa lamang tunay na Diyos ng ikawalong langit, kaya bakit niya siya seseryosohin? Agad na pinagbigyan ito ng mga nasasakupan ni Alaric. Oo, takot na takot kami. Boss na ito, huwag kang kumilos. Natatakot kami na baka hindi kami makatiis. Hahaha. Ikawalong langit Diyos na tunay, natatakot talaga ako. Embry, sa bawat araw na lumilipes, talagang humihina ang iyong loob na makahanap ng isang tunay na Diyos ng ikawalong langit para linlangin ang iyong sarili pati na rin ang iba. Nanunuya ang kabilang panig, ngunit tumugon si Embry ng isang malamig na ngiti. Tumawa. Tumawa ka hanggang sa gusto mo. Ilang sandali pa, malamang wala na kayong lakas para umiyak. Naaalala niya noong nakita niya si Mateo noon, hindi ba't ganito rin ang ekspresyon nila. Ngunit kalaunan, ang kanilang mga mukha ay sinampal ng malakas. Ang Alaric na ito ay nagpose sa harap ng kanyang kamahalan at sinabi pang ang bubugbugin niya ang kanyang kamahalan hanggang maging ulo ng baboy, hey hey. Tama na ba ang tawa mo? Malamig na sabi ni Mateo. Tumawa ng malakas si Alaric at sinabing, hindi pa ako sapat na tumawa. Hayaan mo akong tumawa pa ng kaunti. Maging masaya ka na lang muna. Kung hindi, malamang ay hinampes ka na ng iyong ama hanggang ulo ng baboy. Putok. Hindi pa humihina ang boses niya nang may kamao na dumapo sa mukha ni Alaric, dahilan para lumipad siya palabas. Dahil nasa peak rank 6 cultivation realm na si Alaric, hindi siya agad nakariyak. Ilang buwan na ang lumipas, ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay unti-unting nalalapit sa middle stage 8 firmament true God, gaano pa ito kalakas kumpara noon. Kung hindi dahil sa pagpigil niya ng kanyang lakas, malamang patay na si Alaric. Alam ni Mateo na ang mga taong ito ay nagtutulungan sa loob ng Dragon Eye Cave. Kahit na magkaaway ang magkabilang panig, hindi talaga sila naglaban hanggang kamatayan. Kung hindi, kahit na hindi sila patayin ng mga halimaw sa abyss, matagal na sana nilang nalipol ang kanilang mga sarili ng mag-isa. Putok, putok, putok. Ang malabagyong mga kamao ay dumapo sa katawan ni Alaric, bawat kamao ay hindi umaalis sa kanyang mukha. Sa ilang paghinga, si Alaric ay naging isang ganap na ulo ng baboy. Matigas pa rin ang ngiti ng mga nasasakupan sa oras na ito, ngunit hindi na nila magawang ngumiti pa. Sinabi ni Alaric na susuntukan niya ito hanggang sa ulo ng baboy, ngunit sa isang iglap binugbog siya nito hanggang sa ulo ng baboy. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.